May tatlong alituntunin akong sinabihan na sundin. Isang karismatikong instruktor ang niyaya sa kanyang mga bagong estudyante. Nangangako siya ng isang aral na simple ngunit mahalaga. Ang unang alituntunin, laging panatilihin at protektahan ang mga inosente. Pangalawa, ilagay ang dangal at integridad sa ibabaw ng lahat. At pangatlo, maglingkod sa iba nang may walang pag-iimbot na kababang loob. Pagkatapos ay pinapiling niya ang kanyang atensyon sa isang batang nagngangalang Noves. Ngunit ang mga marangal na salitang ito ay nagkukubli ng mas madilim na layunin. Sa isang galaw, inilalantad ng guro ang kanilang unang pagsusulit. Isang praktikal na aralin tungkol sa pinaka-epektibong paraan ng pagkain. Ang natitirang bahagi ng klase ay mukhang sabik na sabik matuto. At ang ating batang si Noves ay naiisip lang ang isang bagay. Paano siya napunta sa isang akademya ng mga vampira, binabalik tanaw ng kwento ang 6 na buwan sa isang marahas na labanan. Isang grupo ng mga mangangalakal ang nahuli ng mga tulisan. Tila imposibleng mailigtas ang lahat maliban sa isang adventurer. Ito si Noves Stormrider, isang bayani na may napakagwapong kasamang sidekick. At ang kanyang maliit na kasama ay naghahanda ng ibigay ang kanyang kapangyarihan, nagpapalakas ng mabilis na pagbilis. Naglalaho si Noves sa isang ulap ng matuwid na galit. Hindi makapaniwala ang pinuno ng bandido sa kanyang nakikita. Binabagtas niya ang karamihan ng napakabilis, agad na naiuugnay ang distansya sa pinuno. Ang suntok ay matindi, iniwan ng bandido na talunan. Ngunit sa halip na matakot, ipinapakita ng lalaki ang isang baluktot na paggalang. Hinahamon niya si Noves na tapusin ang trabaho at kunin ang kanyang gantimpala. Ngunit pinipili ni Noves ang katarungan kaysa paghihiganti. Ipinapahayag niyang nadakip ang bandido sa kanyang pangalan. Dumating ang kanyang mga kasama na nagulat sa kanyang tagumpay. Ngunit nananatili ang mga salitang palm ng bandido sa hangin. Isang nakakatakot na pangako. Tinatawanan ng leader ng bandido ang awa ni Noves, pinaalala sa kanya na ang gantimpala ay para sa isang mapaminsalang katapusan. Tinituan niya ang sinasabi ng ating bayani tungkol sa paraan niya. Pinagtatawanan niya ang loika ng pagpatay sa mga halimaw pero pagpapalain ng mga tao. Habang hinihila siya palayo, nangangako ang bandido na magsisisi si Noves sa pagiging mahinahon niya. Nananatili sa isipan niya ang mga salita ng bandido, nag-iiwan ng pagdududa sa kanyang isipan. Ngunit ang kanyang maliit na kasama ay mahinahong pinisil ang balikat niya. Isang kasamahan sa Golden Armor Park ang mariing nagsasabing nasunod niya ng perpekto ang kanilang kodigo. Mukhang tinanggap ni Noves ang mga salita ng kanyang kaibigan, bagamat nananatiling malayo ang kanyang mga mata. Dinadala nila ang mga nakuhang bandido sa gitna ng plaza para makita ng lahat. Nagsisigawan ng mga tao sa paghanga sa lumalaking alamat ni Noves. Ini ay isang simbolo ng pag-asa para sa buong sangkatauhan. Napapansin ni Park ang magulo niyang ekspresyon at tinanong kung ayos lang siya. Sa wakas ay nagsalita si Noves tungkol sa kanyang pagdududa, tinatanong kung tama ba talaga ang kanilang daraanan. Agad namang tinanggihan ni Park ang kanyang mga alalahanin, sinabing magiging ipinagmamalaki ng utos. Ngunit ang salitang ipagmamalaki ay walang laman, nagdudulot ng masakit na alaala. Naalala niya ang isang panahon nang siya ay isang batang-batang nagpapasalamat sa isang estranghero sa pagliligtas sa kanya. Isang walang magawang bata, tinulak at walang maibibigay sa kanyang tagapagligtas. Sabi lang ng lalaki na maging isang adventurer siya na maaari niyang ipagmalaki. Ito ang mundo noong panahong iyon, isang walang katapusang laban sa mga halimaw at tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga banta ay naging mas malakas at ang sangkatauhan ay napilitang humantong sa bingit ng pagkawasak. Wala nang magagawa ang hari kundi bigyan ng bagong kapangyarihan ang mga karapat-dapat na manlalakbay. Ang sistema, at si Noves, kasama ang kanyang magarang kasamang kaibigan, ay isa sa mga pinili. Siya ay pinalaki ayon sa tatlong marangal na alituntunin na narinig natin sa simula ng ating kwento. Bilang isa sa pinakamalakas sa kanyang orden, itinuring siyang karapat-dapat sa kapangyarihan ng sistema. Para kay Noves, ito ay isang pangalawang pagkakataon, isang utang na kailangan niyang bayaran. Naniniwala siya na ang tanging paraan upang parangalan ng kanyang nakaraan ay ang maging mas malakas. Ang kanyang layunin ay maabot ang antas 40, isang sukatan para sa isang misyon mula sa hari. Sa kasalukuyan, sinasabi ni Park na may palayaw pa nga ang mga tao para sa kanya. Ang kanilang pupuntahan ay ang Duskwatch Guildhall. Sa loob, isang nag-aalalang binatang lalaki ang naghihintay ng tulong. Nagulat ang iba pang mga adventurer nang makita si Noves na nakabalik agad. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang ating bayani, diretso sa quest board. Tinanong ni Sly ang kanyang walang sawang paghahanap ng panibagong misyon. May nakatalagang misyon si Noves na walang ibang gustong kunin. Pinapansin ni Sly ang halatang katotohanan, maliit na gantimpala lang ito para sa isang pagsalakay sa pugad ng mga halimaw. Sinusubukan niyang kausapin siya, sinasabi na isang linggo na at malamang huli na ang lahat. Pero para kay Noves, kahit ang pinakamaliit na pagkakataon na mailigtas ang isang tao ay sapat na. Hininga si Sly, sana mas motivated lang ang kaibigan niya sa kasakiman. Ipinahayag ni Noves na ang tunay na gantimpala ay ang kabutihan mismo, isang linya na walang nakapansin. Isang kasama ang nagsabi na kapag naisipan na ni Noves, wala nang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na mas gusto niyang maging misyon ng pagliligtas ang kanyang huling pakay. Ang salitang huling misyon ay nagulat pareho kina Noves at Sly. Nagpaplano ang kanilang kaibigan na magretiro para maging isang ama at sinubukan ni Noves na huwag siyang husgahan. Pero hindi papayag si Sly, pinapaalalahanan siya tungkol sa patakaran ng guild na 3 tao lang.
Ngumiti siya, sinasabi na may kailangang magbantay sa tagapagbantay. Nalula si Noves nang marinig ang kanyang bagong palayaw sa unang pagkakataon. Pinagtitibay ito ng kanyang mga kaibigan, isang titulong nakuha sa hindi mabilang na mga pagliligtas. Sinubukan ni Park na mag-volunteer, ngunit hinawakan siya ng isa pang adventurer at pinigilan. Sabi niya kay Park na manatili at magpagaling sa kanyang mga sugat. Ipinaalala niya na bilang tagasunod ng parehong alituntunin, tungkulin niyang bantayan ang guild. Kaya't ang tatlong kasamahan ay nagsimula ng umalis habang papalubog ang dapit hapon. Nakarating sila sa isang tahimik na bukirin sa gilid ng bayan. Ipinaliwanag ng tagapagbigay ng misyon na naglaho ang kanyang kapatid malapit sa mga kuweba ng Chlorif. Ang binatang lalaki ay nagpunta lang para habulin ang isang takbuhan na hayop. Pero isang oras ang lumipas at hindi na siya bumalik. Tinanong ni Sly ang halatang tanong, bakit hindi na lang siya ang naghanap? Inamin ng lalaki ang kanyang takot, alam niyang hindi siya makakatapat sa mga halimaw. Ang hiningi lang niya ay kung wala na ang kanyang kapatid, dalhin nila ang kanyang katawan pauwi. Lumiko si Sly kay Noves, humihingi ng huling pasya. Ipinapakita niya ang madilim na katotohanan ng sitwasyon, ngunit hindi kumikibo ang determinasyon ni Noves kahit isang segundo. Ipinipilit niya na ang pagbibigay ng kapanatagan ay isang marangal na layunin. Pinapayuhan ng kanilang matagal ng kaibigan ng lalaki na huwag umasa ng labis. Habang umaalis sila, ang tagapagbigay ng misyon ay bumagsak na parang nababahala. Ngunit isang nakakatakot na pulang liwanag ang lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi yan ang itsura ng isang nag-aalalang kapatid. Nakarating na ang grupo sa nakakatakot na mga kuweba ng Chlorif. Nakakita sila ng mga bagong mantsa ng dugo sa pasukan. Sa loob, tahimik ang kuweba, walang halimaw na makikita. Pinapayuhan ni Noves ang kanyang mga kaibigan na manatiling magkasama. Sinasaliksik nila ang mas malalim na bahagi ng malawak na paikat-ikot na mga tunnel. Napapansin ni Sly na maaaring tumagal ng ilang araw ang paghahanap sa lugar na ito. Biglang sumiklab ang malakas na hangin sa loob ng kuweba. Pinasisindi nito ang kanilang mga siga, inilulubog sila sa dilim. Maingat na naghahanda si Noves na maglabas ng isang spell. Pinapagana niya ang isang kasanayan na lumilikha ng isang bola ng dalisay na liwanag. Sandali lang, may nakitang halimaw na anyo sa mga anino. Nagkatinginan si Noves, iniisip na nagsisinungaling lang ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang dilim, sinusubukang intindihin ang kanyang nakita. Ngunit ang daan sa unahan ay mukhang walang tao ngayon. Tinanong ni Sly kung ayos lang siya, nagbibiro na nakakita siya ng multo. Lalong napalawak ang mata ni Noves sa takot na walang kapantay. Isang nakakatakot na nilalang ang tahimik na lumitaw sa likod ng kanyang kaibigan. Nagsusumamo siyang sumigaw ng babala, lumuluwa ang halimaw, nakabuka ang mga pangil nito. Pero si Sly ay humarap ng may kumpiyansang ngiti, handang makipaglaban. Isang kamay ang sumuntok ng may nakamamatay na lakas. Nagsisilaw ang mundo ni Sly sa isang sandaling hindi makapaniwala. Habang nakatitig siya, pumasok sa isipan niya ang isang nakakatakot na ideya. Naalala niya ang mga salita ni Park tungkol sa kanilang matatag na code. Ngunit sa kadiliman nito, wala nang halaga ang kanilang code. Ang tanging hiling ng namamatay niyang kaibigan ay ang paghihiganti. Naluluhang nakatayo si Noves sa galit at pagkabigla habang ang nilalang na pumatay sa kanila ay nakangisi lang, isang malupit na ngiti na parang tao. Naaalala niya ang laban kasama ang dalawang kasamahan, sina Stephen at Grant, sa isang ibang kuweba, isang ibang kabiguan. Pare, ang swerte ng lalaking ito sa mga kuweba. Ang maliit niyang kasama ay sumigaw ng babala tungkol sa isang pag-atake mula sa likod. Handa nang harapin ni Noves ang banta. Pinaganya niya ang kanyang natatanging kasanayan, accelerate. Noang minamahan niya noon, gaya ng ginagawa niya ngayon na hindi na muling mawawalan pa ng kahit sino. Isang nilalang na may mga pangil ang umatake sa kanyang kaibigan. At ang mukha nito ay isang mukha na pamilyar na kay Noves. Sa bilis na para kang kidlat, pinutol niya ang halimaw. Nagkukumahog na tinawag ni Grant ang kanyang pangalan sa pag-asa. Agad na sinuri ni Noves kung ligtas ang kanyang mga kasama. Pero nakakalito ang sitwasyon. Mga halimaw ba ito o mga tulisan? Naging seryoso ang itsura ni Noves nang mapagtanto niyang may nawawala. Bigla namang muling sumigaw ang kasama niya ng pangalan niya. Tumingin siya pataas at isang malamig na pawis ang dumaloy pababa sa kanyang gulugod. Isang madilim na figura na may kumikislap na pulang mata ang nanunood sa kanila mula sa mga anino. Naglabas ito ng isang mapaminsalang atake na gawa sa purong madilim na enerhiya. Agad na kumilos si Noves, naghahanda ng isang depensibong kasanayan. Nagtatapon siya ng crescent block para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Nagbabanggaan ng dalawang puwersa sa isang nakasisilaw na pagsabog ng liwanag at anino. Ngunit nananatili ang malisyosong pulang enerhiya, sinisira ang mismong lupa. Sinubukan ni Grant na pasiglahin si Stephen na natatakot, nagtitiwala kay Noves. Siguro muling salita, siguro. Pero alam ni Noves na nasa hindi pabor sa dilim sila. Tumawag siya sa kanyang kaibigan para sa ilaw, ngunit natigilan sa takot ang batang mangkukulam. Sa wakas, nakawala si Stephen sa kanyang takot at bumato ng isang spell na nagbigay liwanag. Puno ang kuweba ng liwanag, ipinapakita ang buong saklaw ng panlilinlang. Ang mga nilalang ay umiyak, umatras mula sa biglaang nakasisilaw na liwanag. Mukhang ito ang kanilang kahinaan dahil nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanila. Nakita ni Noves ang kanilang kahinaan, handa nang umatake. Pinapagana niya ang accelerate, sumugod upang alisin ang armas ng pinakamalapit na kalaban.
Mabilis at matindi ang suntok, ngunit habang tinitingnan niya ang nahulog na nilalang, isang detalye ang namumukod-tangi. Sa kabila ng mga pangil at kuko, nakakatakot na parang tao sila. Naku, naging mahirap ito. Ngunit si Grant, ang kanyang kasama, ay walang alinlangan. Pinapatay niya ang isa pa, hinihikayat si Noves na makita ang mga ito kung ano talaga sila. Alam niya ang batas ng kanyang kaibigan laban sa pagpatay ng tao, ngunit ipinaglalaban niya na ang mga ito ay malayo na sa pagiging tao ngayon. Napatigil si Noves, ang kanyang code ay salungat sa madilim na katotohanan na nasa harap niya. Ang pagdududa na itinanim ng leader ng tulisan ay nagsisimula ng tumubo. Sinasabi ni Grant na kung hindi makakilos si Noves, siya na ang gagawa, ngunit hindi naghihintay ang kalaban na magpasya siya. Napilitan siyang makipaglaban muli, sinusuri ni Noves ang kanilang mga galaw. Nabibigla siya sa kanilang kamanghamanghang, di natural na bilis. Ang kanilang hilaw na lakas ay sobra rin sa inaasahan. Mas malakas sila kaysa sa halos anumang halimaw na naharap niya. Pero ang tunay na nakakatakot sa kanya ay ang titig sa kanilang mga mata. Wala siyang nakikitang iba kundi ang dalisay na walang halong puot sa dugo. At sa kanyang pagkabahala, nagsimula nang mag-activate ang isa sa kanila ng isang kasanayan. Isang matinding galit ang makikita sa mukha nito. Nagpapalabas ito ng malakas na puwersa, dahilan upang mapa-address si Noves. Nakikita ni Grant ang pagkakataon at sumugod para sa huling suntok. Sa isang malakas na hampas, tinatapos niya ang nilalang. Nabigla ang leader na anino na kaya ng isang simpleng paladin na makipagsabayan sa kanilang kapangyarihan. Tinukoy niya ang mago ng liwanag bilang pangunahing banta at inutusan siyang patayin. Ang leader ay kumikilos ng sobrang bilis, niyayakap ang batang mage. Binubuhat niya si Stephen sa leeg, nagrereklamo tungkol sa nakakainis na liwanag. Nangangapa ang batang lalaki para makahinga, ang mukha niya ay puno ng takot. Hiniyo ni Noves ang pangalan ng kaibigan niya, puno ng galit ang boses. Isang luha ng paghihirap ang bumaba sa pisngi ni Stephen. Tinutukso ng kontrabida ang tungkod ng mangkukulam, sinasabing ito ay isang marupok at walang silbing laruan. Nakatayo si Noves at Grant na nakaharap sa likod ng isa't isa, naghahanda para sa isang desperadong depensa. Malungkot ang kanilang mga mukha, alam nilang wala na silang laban. Inilalabas ni Noves ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang depensang kasanayan. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya upang makalikha ng isang banal na harang. Isang kalasag ng dalisay na liwanag ang sumabog, nagpoprotekta sa dalawang mandirigma. Hindi naiintriga ang madilim na pinuno, tinatawag ang palabas na pailo ilaw. Pinagsasama niya ang madilim na enerhiya sa kanyang kamao at tinatamaan ng kalasag. Ang banal na harang ay bumabasag na parang salamin sa kanyang napakalakas na lakas. Tanging mapapanood ni Grant ng takot habang sumabog ang atake. Ang kuweba ay nilamon ng isang nakamamatay na pagsabog. Tapos na ang barrier na iyon sa antas 3. Pagkatapos ng alikabok, nakatayo ang leader sa ibabaw ng tinalo ng Grant. Inilaglag si Noves pabalik, sugatan at nahihirapang tanggapin ang pagkawala. Isang K-barkada, isang batang lalaki, ang umiiyak sa hindi paniniwala. Dinadagdagan pa ng leader ang insulto, pinipilit si Grant sa lupa. Ang huling gawain ito ng kalupitan ang nagtulak kay Noves sa katapusan. Lumiko ang kontrabida, ramdam ang biglaang pag-angat ng napakalakas na kapangyarihan. Naging isang ulap ng matinding galit si Noves, sumugod ng mabilis. Nakipaglaban siya sa leader, ang kanyang espada ay kumikislap ng banal na enerhiya. Tila natuwa ang nilalang, tinatawag si Noves na isang maliit na halimaw rin. Bumubusog si Noves, nangakong hindi siya magiging katulad niya. Ang mga salitang ng bandido ay umaalingaw sa kanyang isipan, nagtatanong tungkol sa tunay na layunin ng sistema. Sinabihan niya ang kanyang kasama na ilabas ang lahat ng kanilang natitirang lakas. Handa na ang ating bayani na isakripisyo ang lahat sa huling atake na ito. Naalala niya ang kanyang pangako na magtatayo ng isang mundong walang magdaranas ng paghihirap tulad niya. Tila naging kawili-wili sa vila ng biglaang pagbugso ng lakas na ito. Hinamon niya si Noves na ipakita kung ano talaga ang kaya ng isang tao. Nagbanggaan ang dalawa sa isang nakasisilaw na sigalot ng liwanag at dilim. Ngunit ngumingiti lang ang pinuno, naisip na masyadong magaling si Noves para patayin dito. Bago makapag-react ang ating bayani, mas maraming anino ang lumitaw mula sa dilim. Nabibigo siya ng isang nilalang ang umatake ng marahas. Nagsusumamo si Noves, na bigla sa bigla ang matinding atake. Napilitan siyang bumaba sa kanyang mga tuhod, halos hindi na makakaya ang sarili. Mukhang maikling buhay lang ang lakas na iyon. Papalapit na ang dambuhalang hukbo, nakangisi sa malupit na kasiyahan. Sinasalanta nila siya ng sunod-sunod na atake, tumatawa sa kanyang sakit. Ang kamay ng pinuno ay humahawak, handang kunin ang kanyang gantimpala. Hinahawakan niya si Noves sa buhok, dinadala siya sa isang walang magawa na posisyon. Nagbibigay siya ng nakakatakot na katiyakan na hindi ito ang katapusan. At isang kisap ng mga pangil, siya ay sumugod at kumagat ng nakakalason. Ang mundo ni Noves ay bumagsak sa isang sandaling nakakasakit na pagkabigla. Ang kanyang huling iniisip ay ang kanyang ganap at lubos na kabiguan. Hindi pa niya mailampas ang halimaw kasama niya. Bumagsak siya sa lupa, tuluyang natalo. Ang kanyang munting kasama ay sumisigaw ng kanyang pangalan sa desperadong takot. Sinusubukan siyang gisingin, binababalaan na malapit na ang kanilang katapusan. Ngunit biglang naabala ang leader sa isang hindi inaasahang ingay. Isang matinding liwanag ang tumama sa kanya mula sa gilid. Si Sly, sugatan ng husto ngunit sa kabila nito ay nakatayo pa rin. Kumikislap ang kanyang mga mata ng huling matatag na determinasyon.
Ibinubunyag niya ang isang malubhang sugat, natutuwa na naisalba niya ang kanyang kaibigan sa huling pagkakataon. Nangangatal ang kanyang katawan, tuluyang nauubos ang kanyang lakas. Sa huling hininga, tinatawag niya si Noves sa kanyang titulo, tagapagtanggol. At saka bumagsak si Sly, tapos na ang kanyang tungkulin. Nagulat ang leader, napagtanto na ang adventurer na kanyang tinamaan ay buhay pa. Ngunit habang siya ay umiikot, nakikita niya si Noves na umaangat, nagpapasalamat sa kanyang naiwang kaibigan sa paalala na hindi pa tapos. Ang kanyang mukha ay nagiging maskara ng walang halong galit. Sa isang huling desperadong sigaw, inilalabas niya ang lahat ng natitira. Ang kanyang tibak ay bumagsak sa lupa bilang daluyan ng kanyang galit. Isang napakalaking alon ng banal na enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Ang kuweba ay nilamon ng isang nakasisilaw na asul na liwanag. Ang lakas ng atake ay niyayanig ang pundasyon ng kuweba. Hindi makapaniwala ang pinuno sa lakas na nagmumula sa isang tao lamang. Ibinibigay ni Noves ang lahat ng kanyang lakas sa huling hampas na ito. Nagbabanggaan ng dalawang puwersa sa isang malakas na pagsabog. Pagkatapos mawala ang alikabok, nakahiga si Noves, pagod na siya. Pinagtitibay siya ng kanyang maliit na kasama na ubos na ang lakas nila. Humihingal na si Noves, tiyak na sapat na yon. Ngunit bigla niyang nararamdaman ang kakaibang pakiramdam mula sa kagat sa kanyang leeg. Isang pulang babala ang kumikislap sa kanyang paningin. Ang sistema mismo ay nagsisimula ng mag-ingay. Biglang napapalibutan ng kanyang kasama ng malagim na pulang aura. Nagsisigaw ito habang nagsisimula itong masira. May lumabas na bagong mensahe. Na-infect ang sistema. Hindi maganda yan. Natagpuan ni Noves ang kanyang sarili na lumulutang sa isang madilim at walang laman na kawalan. Tumingin siya sa paligid, ganap na nalilito. At sa kanya nakikita sila, ang mga multo ng kanyang mga kabiguan. Nangangatwiran siya kung nasaan sila, kung paano ito posible. Ngunit may tanong ang isa sa kanyang mga naiwang kaibigan. Tinanong niya si Noves kung bakit niya nabigo silang protektahan. Ang akusasyon ay nagpigil sa ating bayani sa kanyang mga hakbang. Nagkakagulo ang kanilang mga mukha sa sakit, ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw sa kanyang isipan. Lumalapit siya, sinusubukang humingi ng tawad sa kanyang kahinaan. Ngunit ang kanyang haplos ay nagdudulot sa kanila ng mga tuno sa isang malapot na pulang likido. Nakikita niya ang kanyang sarili na lumulutang sa isang lawa ng kanyang sariling pagkakasala. Lubha sa kawalan, tanging sigaw ang kanyang magagawa, nawawala sa bangungot na ito. Isang baluktot na bersyon ng kanyang sarili ang lumitaw sa bangungot. Binubuli siya nito, binabaluktot ang kanyang sariling titulo bilang isang insulto. Napagtanto niya na kahit na may kapangyarihan ng sistema, nabigo siya. Tinitingnan niya ang mismong kodigo na nagtakda sa buong buhay niya. Makakaligtas kaya ang kanyang pagwawalang saysay sa kanyang dangal para mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Lubos siyang nagnanais na makatakas sa katotohanan ito. Nananawagan siya na ito ay isang napakasamang panaginip lamang. Sa isang hikbi na parang napunit, bumalik siya sa kamalayan. Umupo siya sa kuweba, umaasang lahat ito ay nasa kanyang isipan lamang. Ngunit bumabalik ang mga alaala ng mabagsik na pag-atake, pinipilit niyang tumayo habang unti-unting nauunawaan ang malungkot na katotohanan. Sinenyes niya ang kuweba kung saan naganap ang laban. Pero walang bakas ng labanan, walang bangkay, wala talaga. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling katinoan. Pero isang pamilyar na boses ang nagsabi sa kanya na hindi siya nagkakagulo. Lumiko siya upang makita ang kanyang maliit na kasama, si Chip. Pero may malaki ng pagbabago sa kanya. Nabago ang itsura ng kanyang formal na kasama, nagdududa si Chip kung naging halimaw na siya. Alam ni Noves na dapat permanente ang anyo ng isang navigator. Kung binago si Chip, nangangahulugan ito na sira na ang sistema. Muling nagliliwanag ang babala ng impeksyon, resulta ng kagat ng vampira. Agad niyang inutusan si Chip na i-pull up ang kanyang status. Lumilitaw ang kanyang mga estadistika, ngunit mali na mali ito. Near-reset siya sa antas 1, lahat ng kanyang progreso ay nawala. Ngunit ang kanyang pangunahing stats ay kakaibang mataas para sa isang baguhan. At may bagong stat na hindi pa niya nakita, ang pakiramdam. Ganito dapat ang reset, hindi ito posible nang walang pahintulot ng hari. Pero una, may tungkulin siya sa kanyang mga naunang kasamahan. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, wala silang makitang bakas ng kahit sino. Iminumungkahi ni Chip na bumalik na sila sa nayon para humingi ng tulong. Sinusubukan niyang aliwin ang kaibigan niya, ngunit nalulunod si Noves sa kanyang kabiguan. Tinanong niya si Chip tungkol sa laso ng mga halimaw na maaaring makapanghawa sa tao, o mas masahol pa, gawing ibang bagay sila ng tuluyan. Tiniyak ni Chip na maraming monsters ang gumagamit ng lason, ngunit walang makakabago sa pagkatao ng tao. Binabagtas ni Noves ang mga sanga, nakatutok ang isip sa mga naninirahan sa kuweba. Naalala niya ang kanilang mga mukha kung gaano sila nakababahala na parang tao. Ito ay nagdudulot kay Chip ng matinding pag-aalala tungkol sa kanyang bagong itsura. Agad pinipigilan ni Noves ang usapan, halatang hindi siya nasa mood para sa krisis sa pagkakakilanlan. Sinusubukan niyang itakwil ito bilang paranoia mula sa mahabang gabi. Ngunit habang sumisikat ang araw sa mga puno, nagsisimula ng masunog ang kanyang balat sa hindi matitiis na init. Pareho silang sumigaw, nababalutan ng matinding sakit at isang bagong mensahe mula sa sistema ang nagpatunay sa nakakatakot na katotohanan. Ngayon, ang araw na ito ang kanyang kalaban, nilalason ng kanyang mga estadistika at kalusugan. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito, tiyak na isang sira lang ito. Totoo man o hindi, sinasabi niya kay Chip na kailangan nilang humanap ng lilem at agad-agad.
Nakakita siya ng isang pormasayo ng bato na nagbibigay ng kinakailangang takbuhan. Sila ay nagsisikap na makalapit dito at nahuhulog sa anino. Kinukumpirma ng sistema na bumalik na sa normal ang kanyang mga estadistika. Tinitingnan niya ang kanyang estado, sinisiguro ang lahat, ngunit naibalik na ang kanyang HP. At sa pagkakataong hindi pa pwedeng maging mas kakaiba, may lumabas na bagong misyon. Ang layunin ay simple at lubhang nakakatakot. Nais ng sistema na ubusin niya ang dugo ng tao upang gumaling. Tinatanggihan niya ito, naniniwalang sira ang sistema. Pero mas lalo pa itong nag-aalok ng mga bonus para sa iba't ibang uri ng dugo. Isang programa ng gantimpala mula sa impyerno. Pilit niyang hinahanap ang ibang paliwanag para sa mensahe. Ang tanging layunin niya ngayon ay makabalik sa nayon at ayusin ito. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa liwanag, muling bumalik ang sakit. Pinipilit niyang magpatuloy, paulit-ulit na sinasabi na lahat ito ay isang nakakatakot na mali sa sistema. Humihinto siya, nararamdaman ng isang bagay sa hangin. Isang bagong, nakakatakot na instinct ang sumisibol. Ang matamis na amoy ng mga tao sa paligid. Tumakbo siya ng hindi pangkaraniwan ng bilis, hinihila papunta sa pinagmumulan. Dinadala siya ng amoy sa isang maliit na nakahiwalay na bahay sa gubat. Lalong lumalaki ang kanyang mga mata sa gulat sa nakikita niya. Natuklasan niya ang pinagmulan ng amoy, isang bagong katay na katawan. Isang napakalakas na pagnanais ang humihila sa kanya papunta sa nahulog na lalaki, sobra na sa kanyang bagong jeta. Pinipigilan niya ang instinct, nagtatanong kung bakit siya ganito kaakit-akit sa bagay na ito. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nagsisimula ng sakupin ng gutom ang kanyang isipan. Nagsasalita ang sistema, tinutukso siya ng isang tikim. Nakabitin ang kamay niya sa ibabaw ng lawa, unti-unting nauubos ang kanyang lakas ng loob. Ang naisip na isang tikim lang ay umaalingaw sa kanyang isipan. Ngunit sa isang puwersa ng determinasyon, niyayakap niya ang kanyang kamao at tumatanggi siya. Lumilingon siya, sinasabi na karapat dapat ang mga patay sa kanilang kapayapaan. Ang pag-alam kung ano ang halos niyang nagawa ay nagpasimula sa kanya ng takot. Sabi niya kay Chip na kailangan nilang umalis upang makalayo sa tukso. Ngunit parang sumusunod sa kanila ang amoy ng dugo habang tumatakbo sila. Nagpanik si Chip habang bumabalik sila sa araw, muling nasusunog ang balat ni Noves. Laging nagpapaalala ang sistema na talaga namang nakakaabala na. Alam niyang sa ganitong paraan, hindi na siya tatagal ng matagal. Pero tumatanggi pa rin siyang sumuko sa nakakatakot na misyon ng sistema. Nakayuko siya sa isang puno, sinisigurong kailangan lang nilang marating ang nayon. Tinanong ni Chip kung paano niya nalaman na malapit na ang isang nayon. Sabi ni Noves, pawang pakiramdam lang niya ito, umaasa sa kanyang bagong nakakatakot na pandama. At syempre, nakita nila ang isang bayan sa likod ng mga puno. Ngunit habang papalapit sila, biglang huminto si Noves, tinakpan ng bibig niya. Ang amoy ng buong nayon ay biglang bumalat sa kanya, isang napakalakas na alon ng gutom. Hindi siya makapaniwala na posible palang amuyin ang napakaraming tao mula sa ganitong kalayuan. Ang buhay ng bawat residente ay tumatawag sa kanya, isang awit ng dugo na parang sirena. Pinipigilan niya ang sarili gamit ang buong pagkatao niya upang hindi siya mawala ng kontrol. Pinipindot niya ang kamay niya sa isang puno, sinusubukang labanan ang pagnanais. Minsan pa niyang binato ang ulo niya dito, desperadong makuha muli ang kontrol. Alam niyang hindi siya pwedeng lumapit sa nayon, lalo na't ganito. Ang naiisip niya na magagawa niya sa mga tao ay nakakatakot sobra. Bumaba siya sa kanyang mga tuhod, nababalutan ng labis na takot sa bagong halimaw na likas na katangian. Isang desperadong sigaw ang humagupit sa tahimik na kagubatan at ang sistema ay nagbigay ng hindi gaanong nakakatulong na update tungkol sa kanyang pagnanais na pumatay. Nagtataka siya kung ganito na ba talaga ang kanyang buhay ngayon. Biglang may kaluskos sa mga bushes na some iris sa katahimikan. Isang malaking baboy ramo ang sumugod, ang mga mata nito ay nagliliwanag sa galit. Nagpanik ang barko, sinisisi si Noves sa kanyang maagang sigaw na nag-akit dito. Hindi makapaniwala si Noves, isang hayop na level 5 laban sa isang adventurer na level 1. Alam niyang kailangan niyang kumilos, ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan. Pero sa huling sandali, nakaiiwas siya ng may nakakagulat na bilis. Dumaan ang hayop ng malakas, hindi siya tinamaan ng tuluyan. Nabigla siya na nakagalaw siya ng ganon kabile sa antas uno. Hindi pa niya kailangan gamitin ang kanyang kilalang accelerate skill. Ngunit walang oras mag-isip habang muling umatake ang baboy ramo. Nagpasya siyang gumawa ng espasyo sa pamamagitan ng mabilis na sipa sa gilid nito. Kumikislap ang kanyang kamao ng kakaibang hindi pamilyar na pulang enerhiya. Nakatama siya ng isang malakas na suntok, umaasang masusuri ang kahinaan nito. Ang epekto ay nagpadala ng shockwave sa mga puno. Pero tinuturo ni Chip ang halata, tapos na ang laban. Sinusubukan ng sistema ito, binibigyan siya ng maliit na 50 puntos ng karanasan. Tumingin si Noves sa kanyang kamay, nagtatanong tungkol sa bagong lakas na ito, at saka dumating ang nakakatakot na realization sa kanya. Tinanong niya si Chip kung ang pag-inom ng dugo ng hayop ay makakalaya sa kanya mula sa sumpa na ito. Sinasabi ni Chip na hindi niya alam, pero napapansin nilang mas malakas na sila ngayong gabi. Napagtanto ni Noves na mas malakas din siya, isang nilalang ng dilim. Alam niyang kailangan niyang pigilan ng sistema bago maubos ang kanyang HP. Gagawin niya ang kahit ano para mapatahimik ang mga halimaw na iniisip sa kanyang isipan. At sa isang sandali ng pag-aalala, sumuko siya sa tukso. Ngunit agad niya itong tinanggihan, ang lasa ay sobrang nakakasuka. Napapansin niya na ang dugo ng hayop ay walang parehong hatak gaya ng sa tao.
Ngunit lalong tumitindi ang gutom habang unti-unting nauubos ang kanyang lakas bawat segundo. Sumisigaw siya, sinusubukang mapaliyas ang halimaw na boses mula sa kanyang isipan. Nakakakita siya ng bagong kagamitan sa gulo ng kanyang laban. Sa isang matalim na pagputol, pinutol niya ang pangil ng baboy ramo. Isang baliw na tawa ang lumalabas sa kanya habang sumasakop ang madilim na ideya. Naalala niya ang kanyang alituntunin. Inililigtas niya ang mga tao at nilalabanan ng mga halimaw. At kung naging halimaw na siya, iisa lang ang dapat gawin. Naghahanda siyang protektahan ang mundo mula sa sarili niya ng tuluyan. Ngunit isang boses ang bumasag sa katahimikan, isang babae ang nagtatanong kung ayos lang siya. Naku, nakakahiya ito. Pinapayuhan niya siyang umiwas sa lugar na puno ng dugo. Nagniningning ang kanyang mga mata ng pula habang ang gutom ay nagbabanta na siyang sakupin. Ipinapakita ng kanyang bagong pandama ang kanyang buhay sa nakakatakot na detalye. Bumabagsak ang pangil mula sa kanyang kamay habang siya ay lubos na nalalampasan, isang panaginip ang lumitaw, isang madilim na figure sa trono na nagsasabi sa kanya na magpahinga. Ang boses sa kanyang isipan ay sumisigaw para sa dugo, isang walang tigil na nakababaliw na kanta. Tumatanggi si Noves na maging kung ano ang nais ng boses. Nagsusumikap siyang mapawi ang takot ng babae na hindi niya sinasadyang saktan siya. Ngunit nakikita lang niya ang isang sugatang lalaki at lumalapit upang tumulong. Hindi pinapansin ang kanyang mga pakiusap, niyayakap niya ang kanyang braso upang mapanatili siyang matatag. Ang simpleng haplos ay nagpapadala ng isang alon ng kilabot sa kanyang mga pandama. Nararamdaman niya ang tibok ng puso niya, isang napakalakas na tambol sa kanyang isipan. Maaari rin niyang maramdaman ang mismong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa kabutihang palad para sa kanya, dumating ang estrangherong ito na may daladalang panggamot na potion. Inilalagay niya ang mamahaling likido sa isang panyo, handa ng gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit ang haplos ng potion ay sumusunog sa kanya, lalo pang nagpapahina sa kanyang kalusugan. Sa isang biglaang lakas, itinulak ni Noves ang babae palayo sa kanya. Hinawakan niya ang ulo niya, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalat sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang oras, tahimik ang halimaw na boses sa kanyang isipan. Tinanong ni Chip kung nakakaramdam siya ng mas mabuti habang nagkakalat ng gulo ang kanyang mga demonyong kopya. Ang babae, na nag-aalala pa rin, nag-aalok na dalhin siya sa kanyang malapit na kampo para sa tulong. Ngunit ang ideya na malapit sa mas maraming tao ay nagdudulot ng takot sa kanya. Napagtanto niya na kahit mapanganib ang potion, napipigilan nito ang kanyang pagnanais na dugo. Si Chip, palaging handang tumulong na kasama, ay nagmumungkahi ng mas simple at mas madugong solusyon. Sinasabi niya na kung mamatay si Noves, mag-isa na lang siya sa mundong ito. Nagpapakita ang maliit na navigator ng isang dramatikong palabas. Nalaman ni Noves na nagbago ang kanyang kaibigan simula nang maapektuhan ng sistema. Ang bagong, mas malupit na personalidad ay direktang resulta ng sumpa ng vampira. Habang naglalakad sila, binanggit ng babae na may mga kakaibang halimaw na nakita malapit. Agad na tinanong ni Noves kung ano ang itsura nito. Nang tanungin niya kung mukhang tao sila, nabigla siya sa tanong niya na nagpapatunay sa kanyang hinala. Biglang sumabog mula sa lupa ang isang nakatagong bitag na lubid. Yayakap nito ang bukong-bukong ng babae, binababa siya sa ere bago pa makapag-react si Noves. Nagtataka siya kung ito ba ay gawa ng mga halimaw na kahawig ng tao. Pero sa huli, hindi na mahalaga ang detalye na iyon. Malinaw ang kanyang code. Ang kanyang trabaho ay protektahan ng mga tao. Pinutol niya ang tali, pero may mali. Lumingon siya at natuklasan na tuluyang nawala ang babae. SUGSUGESTI ni Chip na gamitin ang kanyang bagong kakayahan sa pandama, hindi palalampasin ang pagkakataong sabihin na sinabi ko na ito. Hindi pinapansin ni Noves siya at nakapikit upang mag-concentrate, ngunit binabaha siya ng kasanayan ng isang pagbaha ng sensoryong impormasyon. At sa gitna ng kaguluhan, nakarinig siya ng isang pamilyar at nakakatakot na amoy. Bago niya ito may proseso, isang anino ang sumugod sa kanya mula sa kadiliman. Napaatras siya, tuluyang nawala ng malay, ang buhay niya ay nakasalalay sa isang hibla lamang. Pinag-uusapan ng mga nakalaban kung ano ang gagawin sa kanya, binibigyang pansin ang kanyang kasikatan. Nagpipilit si Chip na gisingin siya, nararamdaman ng panganib na nakapaloob dito. Sa wakas ay nagising si Noves, lubos na nalilito. Nagsusumikap siyang mag-focus, ang mundo ay isang masakit na malabong imahe. At sa kanya napagtanto na nakatali siya at nakulong sa loob ng isang kulungan. Nahuli sila at dinala sa kampo ng mga tulisan. Gano'n na ang pagkakaibigan sa pagtulong. Ang babaeng kanyang iniligtas ay nagbibigay ng utos sa mga tulisan. Ngumisi siya, tinutukso kung gaano kadali nahulog ang sikat na adventurer sa kanyang bitag. Galit na galit si Chip na pagtanto niyang niloko sila mula sa simula. May tinig mula sa dilim na nagtatanong kung nadaya rin siya. Hindi siya nag-iisa. Isang iba pang adventurer ang nakaupo, sugatan, biktima rin ng parehong babae. Inilalahad niya kung paano tinahak ng kanyang grupo ang kagubatan. Naramdaman nila ang kakaibang biglaang pagkapagod. Isang misteryosong antok ang sumaikop sa kanilang lahat, di naglaon, lahat ng kasamahan ay bumagsak, tuluyang walang magawa. Isa sa kanila ang nakiusap kay Sandra, ang babae, na tulungan siya. Ngunit basta na lang silang pinatay niya. Ibinunyag ang kanyang tunay na hangarin. Ibinunyag niya na nilagyan niya ng droga ang kanilang inumin, pinababa sila ng walang laban. Hindi maintindihan ni Noves kung paano maaaring maging bahagi ng guild ang isang taong ganoon kamaalalahanin. Pinagtitibay ng kanyang katabi sa kulungan na mayroon siyang opisyal na misyon, katulad ng nakuha ni Noves.
Ang bigat ng kanyang kabiguan ay bumagsak sa kanya. Ang mga salita ng tulisan ay umaalingaw sa kanyang isipan, niloloko ang kanyang mahalagang kodigo. Biglang nagsimulang ubuhin ng ibang bilanggo ang dugo. Sinasabi ni Chip na malubha ang sugat ng lalaki. Hindi na siya magtatagal. Ang amoy ng sariwang dugo ay nagpapalala sa sumpa ni Noves, muling bumabalik ang kanyang gutom. May huling hiling ang nalalapit ng mamatay na lalaki para sa ating bayani. Natatakot si Noves, nakikipaglaban sa isang desperadong laban-laban sa kanyang sariling mga instincts. Hiningi ng lalaki na patayin niya ang mga tulisan, ngunit kailan may hindi pumatay si Noves ng tao. Ngunit sa huling hininga niya, tinawag niya silang mga halimaw, humihingi ng paghihiganti. Inilalabas niya ang kanyang ngipin, kinamumuhian ang gagawin niya. Ngunit sumuko siya, nangakong gagamitin ang bagong kapangyarihang ito upang mapigilan ang mga masama. Napupuno siya ng huling alaala ng pagtataksil ng lalaki, at siya ay nagtatanong kung ito ba ang mga tulisan na minsang kanyang pinatawad. Ngumingiti ang namamatay na lalaki, natupad ang kanyang huling hiling. Kinukumpirma ng sistema na tapos na ang misyon, ibinabalik ang kanyang kalusugan at binibigyan siya ng antas. Sa isang bagong nakakatakot na determinasyon, nangangako si Noves sa kanyang sarili. Binibigyan siya ng sistema ng gantimpala ng isang bagong nakamamatay na kasanayan, isang tunay na kakayahang nakamamatay. Samantala, dalawang kasama ni Noves ang naghahanap sa kagubatan, may pakiramdam ng kaba sa hangin. Nakakuha sila ng liham ng ransom para sa isang bihag na marangal. Nag-aalala si Park, napapansin na hindi na nakabalik ang grupo ni Noves. Ang kanyang kasama ay umaakyat ng maaga upang magmasid, natuklasan ang kampo ng mga tulisan. Sa loob, si Noves ay nananatiling nakulong sa kanyang hawla. Lumapit si Sandra, tinutukso ang dalawang preso. Tanging malamig na katahimikan ang sagot ni Noves. Isang saglit ng takot ang dumaan sa kanyang mukha. Mabilis niya itong tinakpan ng pagpapakita ng pagkadiri. Tinatawag niyang kahabag-habag na galaw niya na isang panimulang palaigo. Pagkatapos ay utusan niya ang kanyang mga lalaki na gisingin ng isa pang preso. Hindi na siya makapaghintay na makita ang mukha niya kapag iniwan siya ng kanyang pamilya. Ngunit napansin ng isa sa mga bandido na may mali, si Sandra ay nagmamadaling pumasok, desperadong protektahan ang kanyang gantimpala. Nais niyang malaman kung ano ang nangyari, hindi alam ang anino sa kanyang likuran. Nanginginig siya sa takot, napagtanto na ang kanyang gantimpala ay nawala na magpakailan pa man. Ngunit isang kalmadong tinig ang nagsabi sa kanya na naging magkaibigan sila at nakatanggap siya ng isang napaka-espesyal na regalo. Kinukumpirma ng sistema ang isa pang patay habang nakatayo si Noves sa ibabaw niya, ang kamay niya ay may dugo na parang kuko. Ang gulo ay nagpa-alarm sa natitirang bahagi ng kampo. Sumisigaw ang mga tulisan para sa dugo, handang ipaghiganti ang kanilang pinuno. Pero handa na si Noves, sinabihan si Chip na ilaan ang lahat ng kanyang bagong puntos sa liksi. Masigasig na kinukumpirma ni Chip ang pagbabago sa stats, handa na sa laban. Sumugod ang unang bandido, may dalang malaking tibak, ngunit si Noves ay nawala na, isang alingaw-ngaw ng galaw. Lumitaw siya sa likod ng kalaban, ang kanyang kamay ay isang nagliliwanag na pulang kuko. Mabilis, tahimik, at lubhang nakasisira ang tama. Pumapalakpak ang sistema, ginagantihan siya para sa patay. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada ng lalaki, nangangailangan ng tamang sandata. Maaaring nawala na ang kanyang mga kasanayan, ngunit ang kanyang bagong bilis ay nakakatakot. Magiging napakaliit na kampo ng mga tulisan ito. Pumapatay siya sa natitirang mga lalaki sa isang sulyap ng pulang liwanag. Ang kanyang mukha ay maskara ng malamig na galit, isang pangako ng kanilang katapusan. Sa ilang saglit, ang buong kampo ay napatahimik. Mukhang nasiyahan si Chip sa karahasan ng sobra, ngunit tanging nakatitig si Noves sa resulta ng kanyang mga ginawa. Biglang may malumanay na palakpak na nagmumula sa mga puno. Ito ang leader ng mga tulisan na nagtatanong sa sirangkod ni Noves. Nakikilala ni Noves ang lalaking pinakawalan niya noong nakaraang buwan. Naalala niyang pinili ang katarungan kaysa paghihiganti. Sinusubukan siyang tuksuhin ng tulisan, tinatawag siyang halimaw ng hari. Chip, palaging nagsisilbing boses ng katwiran, nagmumungkahi na saktan siya. Bumubulusok si Noves na karapat-dapat sa kanilang kapalaran ng mga halimaw na ito. Ngunit ang pinuno ay nagmamarcha na, ang kanyang tibak ay isang pilak na arko. Nakatama ang suntok at tinatanong ni Noves kung kayanan niyang manalo ngayon. Hinarap niya ng diretso ang susunod na atake, nagbabanggaan ang kanilang mga sandata. Ngunit huminto ang kanyang kamay sa espada, nagulat silang pareho. Inilalabas niya ang sarili niyang espada, itinatak niya sa lupa. Pinipilit ng tulisan, pero mas mabilis si Noves. Tinamaan siya sa braso, para lamang mapalapit. Narealize niya na sa antas isa, talo na siya ng husto. Nakaluhod ang pinuno ng mga tulisan, handa na sa huling suntok. Pinagtatawanan niya si Noves, natutuwa sa maliit na pagbabaliktad ng papel. Pinipilit ni Chip na kung gamit ang kanyang dating kakayahan, tapos na ang laban. Hinahampas ng leader ng tulisan ang kanyang espada, sinasabing yakapin ni Noves ang kanyang panloob na halimaw. Binababa niya ang tibak, idinedeklara na magkapareho sila. Ngunit tumitig si Noves pabalik, tumatangging tanggapin ang kapalaran na iyon. Isang bagong kasanayan ang nag-activate, nilalanggo ang kanyang sariling lakas upang makakuha ng kapangyarihan. Kumikislap ang kanyang kamay ng pulang enerhiya, sa umaira sa espada ng bandido. Nagpasalamat siya sa bandido sa paalala kung ano na ang kanyang naging sarili. At isang suntok lang, inilalabas niya ang kanyang bagong tuklas na galit. Ang pinuno ng mga bandido ay napalipad, bumangga ng matindi sa isang puno. Umiinom siya ng dugo na bigla sa hindi kapani-paniwalang lakas na ito.
Napagtanto niya na ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay umaasa sa buhay mismo. Nagtatawa siya, tinatanong kung naniniwala pa rin si Noves na may pagkakaiba pa sila. Itinuturo niya ang mga nahulog, sinasabi na ang lahat ng tao ay mga halimaw na nagtatangkang mabuhay. Sang-ayon si Noves na may ilan na mas mabuti pero hindi na siya kabilang doon. Sa sandaling iyon, dumating na ang kanyang kasama mula sa guild sa lugar. Ang pinuno ng mga tulisan ay nagbaba ng isang huling nakamamatay na katotohanan. Nakikipagtulungan siya sa guild. Masakit ang paratang sa kay Noves kaysa anumang pisikal na suntok. Ngumisi ang bandido, iginiit na sa huli, lahat ay corrupt, ngunit naputol ang kanyang mga salita habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Mukhang nadismaya si Chip na tapos na ang palabas. Nakatayo si Noves sa ibabaw ng bangkay, natupad na ang kanyang huling pangako. Nakatingin siya sa karahasan, nagtatanong sa lahat ng akala niyang alam niya. Ang ideya na niloko siya ng guild ay nagpapadala sa kanyang isipan sa isang spiral. Nagtataka siya kung nakikipaglaban siya sa maling panig mula pa noon. Chip, palaging praktikal, ang nagmumungkahi ng mabilis na pagkain para maibalik ang kanyang HP. Nasisira ang loob ni Noves sa mismong ideya pa lang ng kanyang iminumungkahi. Pinipigilan niya ang isang alon ng pagkasuya. Hindi makasabay si Chip sa biglaang pagbabago ng mood ng kaibigan niya. Pero alam ni Noves na may punto ang kanyang demonyong maliit na kasamahan. Bumagsak siya, napagtanto na siya ngayon ay isang panganib sa lahat ng nasa paligid niya. Ang huling salita ng tulisan ay nagpapatunay sa kanyang pinakamadilim na hinala tungkol sa guild. Ngunit alam niya na sa kasalukuyang antas niya ay walang magagawa. Nagpasya siyang upang manatiling matino, kailangang yakapin ang halimaw na kapangyarihang ito. Lumalabas ang kanyang mga pangil habang naghahanda siyang lampasan ng isang hangganan na hindi na niya maaaring balikan. Binibigyan siya ng sistema ng gantimpala sa kanyang pagpili, binubuksan ng isang bagong kasanayan mula sa bihirang uri ng dugo. Nabigla siya sa lasa nito, natagpuan itong nakakaadik na matamis. Sa pagkakataong ito, walang alaala, kundi isang puwersang dalisay at walang halong kontrol. Nakakaadik ang pakiramdam, at isang mapanganib na bahagi niya ang gustong-gusto pa ang higit. Biglang may kaluskos sa mga bushes na nagpabalik sa kanyang pag-iisip. Tumingin siya upang makita na narito na ang kanyang kasama sa wakas. Nakatingin siya ng buong takot, tinatawag ang kanyang pangalan sa hindi makapaniwalang paraan. Nakikita niya hindi isang bayani, kundi isang halimaw na nakatayo sa ibabaw ng kanyang biktima. Walang salita, ibinaba ni Noves ang katawan at tumakbo papunta sa gubat. Hindi niya maaaring hayaang makita niya ang dugo sa mga kuko na naging bahagi na ng kanyang mga kamay. Iniwan siyang nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagtatago siya sa mga anino, iniwan ang mga tanong sa kanyang pag-iisip. Nagbibiro si Chip na akala niya ay nasa menu siya at hindi talaga niya masisisi. Nagtataka si Noves kung pinipilit ng sistema ang kanyang kamay o kung ito na talaga siya ngayon. Hinawakan niya ang kanyang emblem ng guild, isang simbolo ng kodigong kanyang binasag. Sa isang sigaw ng paghihimagsik sa sarili, pinisil niya ito sa kanyang kamao. Chip, na laging praktikal, tanong niya kung ano ang susunod nilang gagawin. Alam ni Noves na hindi siya makakabalik hanggat hindi niya makokontrol ang madilim na kapangyarihang ito. Masaya si Chip na tulungan siyang mag-level up. Buo ang loob ni Noves, nilalabanan niya ang kanyang kamao. Nangakong siya ay magiging sapat na malakas upang matuklasan ang katiwalian sa guild. Iminumungkahi ni Chip ang mabilis na pagbabago ng damit bilang ganti sa kamakailang pumanaw. Malungkot na tinanggap ni Noves na ang pangungurakot sa mga libingan ang pinakamaliit sa kanyang mga kasalanan ngayon. Lumilipas ang ilang araw, ang araw ay sumisikat sa isang tila mapayapang nayon. Ngunit sa loob ng guild hall ng Duskwatch, malungkot ang atmosfera. Nagdadalamhati ang iba pang mga adventurer sa pagkawala ng kanilang pinakamalaking bayani. Nakahawak si Park sa isang maliit na pag-asa na makita pang muli ang kanyang mga nawawalang kaibigan. Sinusubukan ng kanyang kasama na maging praktikal, binibigyang diin kung gaano na sila katagal nawala. Ngunit tumanggi si Park na paniwalaan na may makakatalo kay Noves. Isang ibang adventurer ang diretsong nagsabi sa kanya na tanggapin na ang kanilang kamatayan. Ang mga salita ay nagpasimula kay Park sa galit, pinukol ang kanyang kamao sa mesa. Nagtataka siya, ang kanyang kalungkutan ay naging matinding, walang halong poot. Biglang dumaan ng dalawa pang mga adventurer sa pasilyo. Isa sa kanila, si Taksin, nakikita ang pagkawala ni Noves bilang isang pagkakataon sa karera. Agad na hinarap ni Park ang mayabang na adventurer. Pinapaalala niya kay Taksin na si Noves ang kailangang mag-ayos ng kanyang mga gulo. Malinaw ang paghamak sa kanyang mga mata. Ngunit sinasabi ni Taxi na siya mismo ang nakipaglaban sa mga banditong nakatakas kamakailan. Mukhang naniniwala ang iba pang mga kasapi ng guild sa kanyang kwento. Tawa siya ng tawa na para bang nakikita na niya ang sarili bilang bagong gumagamit ng sistema. Matapang siyang umalis upang kunin ang gantimpala na hindi niya naman nararapat. Pero alam ng kanyang kasamahan na babae ang katotohanan. Nagsisinungaling si Taksin. Hawak niya ang kanyang tasa, seryoso at may alam na mukha. Naalala niya ang nakakatakot na larawan ni Noves sa kampo ng mga tulisan. Samantala, sa malayo sa kagubatan, tinatanong ni Chip si Noves kung kumusta na siya sa kanyang bagong, mas madilim na sistema. Naiisip niya na kakaiba ito, kulang sa karaniwang kakayahan sa pagsusuri. Sa halip ng mga estadistika, nakikita na niya ang blood type ng lahat, isang napaka-niche na kasanayan. Ipinapaliwanag niya na ang iba't ibang uri ay nagbibigay ng iba't ibang dami ng karanasan, at ang pinakabihirang uri ng dugo ay nag-aalok ng kakaibang kalamangan.
Nagbibigay ito sa kanya ng lumalaking pagtutol sa araw. Ang pag-level up ay nagpapahintulot din sa kanya na mabuhay ng mas matagal nang hindi kumakain. Dinadala sila ng kanilang paglalakbay sa isang lugar na tinatawag na Winklo Hollow. Isang malisyosong enerhiya ang umaagos mula sa pasukan ng kuweba. Determinado si Noves, kailangan niya na lang ng isang antas mula sa panghuhuli na ito. Inilalabas niya ang kanyang espada, handang harapin ang anumang nasa loob. Simple lang ang kanyang misyon. Umabot sa level 5. Sa guild, tanong ng isang kasama kay Claire kung ano ang nakita niya noong araw na iyon. Inaalala niya ang nakakatakot na nakita niya at aminin na may nakita siyang bagay na masama. Inilalarawan niya ang mga nilalang na naninirahan sa dilim. Mga nilalang na may mga mata na kumikislap ng malisyosong pulang ilaw at walang humpay na walang kasiyang gutom sa dugo. Inakala ng kaibigan niya na ang sinasabi niya ay isang simpleng paniki lang. Hindi siya gaanong matalino sa grupo. Claire tumanggi, halatang naiinis sa kanyang hula. Tinanong niya kung narinig na niya ang isang mas mapanganib na alamat. Isang alamat na binubulong sa dilim. Mga vampira. Samantala, pinapatay ni Noves ang isa pang halimaw sa kuweba. Napapansin niya ang kaunting karanasan na makukuha, naisip na matagal pa ito. Nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking hukbo ng mga nilalang. Pinapansin ni Chip ang magandang bahagi. Sa list, marami sila. Naging isang buhawi ng bakal si Noves, sumisid sa karamihan. Itataas niya ang kanyang espada, handang pawiin ang karamihan. Tumatama siya sa isang malakas na atake mula sa isang mas malaking hayop. Ang mas maliliit na nilalang ay nagsisiksikan sa kanya mula sa lahat ng panig. Inilalabas niya ang kanyang bagong kasanayan, ang dugo na kuko. Tumaas siya sa ulo ng pinakamalaking halimaw at itinutulak ang kanyang kontaminadong kamay diretso sa bungo nito. Binibigyan siya ng sistema ng isang maliit na bahagi ng karanasan. Naiintindihan niya na ang EXP sa pagpatay ng mga monster ay nakakainsulto, kaya ipinagpapatuloy niya ang laban, tinatadyakan ng isa pang nilalang palayo. Nagniningning ang kanyang mga mata na may malamig at mapanganib na pagtutok. Pinutol niya ang isa pang kalaban ng napakabilis. Nananatili siyang panalo, ang huli sa mga halimaw ay bumagsak. Ngunit alam niyang ito ay maliit na paghahambing sa lakas na nakuha mula sa isang buhay ng tao. Nagtataka siya kung ganito nga ba lumaki ang lakas ng pinuno ng mga vampira. Sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan at pagsuso sa kanilang lakas, tumatakbo siya sa kuweba, isang anino ng galaw laban sa natitirang mga halimaw. Ang mga nilalang na parang ibon ay nagsusugod sa kanya pero handa na siya sa laban. Ngunit isang sinag ng araw ang bumasag sa kisame, nagpapahina sa kanya agad. Napapailing siya, napagtanto na ang isang bagay na iniiwasan niya ay natagpuan siya. Alam niyang hindi na siya kasing lakas ng dati, pero kailangan niyang gamitin ang meron siya, sumasandal sa kanyang bagong madilim na kapangyarihan. Kinukumpirma ng sistema ang aktibasyon ng kanyang kasanayang blood flow. Nagbibigay siya ng matinding suntok, sumisira sa nilalang sa harap niya. Sinasabi ng sistema na hindi na siya naapektuhan ng hindi direktang sikat ng araw. Aba, ang ganda ng balita. Nang bumalik ang kanyang mga estadistika sa normal, pinatay niya ang mas malaking halimaw. Lumingon siya sa natitirang mga kaaway, isang mandaragit na handa na sa pangangaso. Isa pang halimaw ang bumagsak, nagbibigay sa kanya ng maliit na 15 puntos ng karanasan. Napagtanto niya na ang bagong kapangyarihang ito ay isang 2 panig na espada na nakakaubos ng kanyang sariling lakas. Sikretang malino na solusyon ni Chip. Hanapin na lang ang mga tao para kainin. Kinuha ni Noves ang kanyang espada, aminin sa sarili na nalabag niya ang kanyang batas. Ngunit pinipilit niyang manatili sa mga patakaran na dati siyang kinikilala. Sa isang puwersa ng determinasyon, naghahanda siyang harapin ang susunod na alon. Isang bagong halimaw ang bumaba mula sa mga anino, handang umatake. Ngunit tumalon si Noves upang salubungin ito, tinanggap ang bagong buhay na napilitan niyang tahakin. Siya ay naghatid ng isang malakas na sipa, pinahinto ang nilalang sa kanyang landas. Sumusunod siya sa isang mabilis at malinis na paghiwa ng kanyang espada at ibinababa ang espada para sa huling, mapagpasyang suntok. Pumipintig ang sistema sa isang maliit na gantimpala para sa kanyang pagsisikap, pero sapat na ito. Nakuha na niya ang antas 5, natapos ang kanyang misyon. Ipinagdiriwang ni Chip habang nakatayo si Noves sa ibabaw ng kanyang huling napatay para sa araw. Ngunit isang bagong abiso ang lumabas, isang bagay na magpapabago sa lahat. Opisyal nang binubuksan ng sistema ang kanyang lahi, vampira. Sa wakas ay naintindihan niya kung ano ang mga nilalang sa kuweba. Ang nakakatakot na katotohanan ay bumabaon sa kanya. Naging katulad na siya nila. Pinipilit niyang tanggapin ang kanyang bagong halimaw na pagkakakilanlan at kasama nito ay isang bagong uri ng paningin. Nag-aalok ang sistema sa kanya ng pagpipilian para sa kanyang bagong klase. 3 landas ang nakahain sa kanyang harapan. Kaway, Manipulidor, o tagapagbighani. Nagulat siya, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa pag-upgrade ng klase noon. May mga klase noon ng lumang sistema, pero bago ang mga ito. Sinimulan niya sa unang pagpipilian, ang Night Warrior. Ang paghawak sa baraha ay nagdudulot ng pagbaha ng impormasyon sa kanyang isipan. Ang Night Warrior ay isang dalubhasa sa pisikal na lakas at bilis. Nagbibigay din ito ng karagdagang puntos sa estadistika sa bawat pag-akyat ng antas. Sinusubukan itong mag-alok para sa isang grinder. Nakakalula ang mental na feedback, kaya siya ay nalilito. Napagtanto niya na bawat baraha ay magbibigay sa kanya ng katulad na masakit na panaginip. Susunod, hinawakan niya ang card na Blood Manipulator.
Ginagamit ng klase na ito ang sariling buhay upang palakasin ang mga atake nito. Nag-aalok ito ng kamanghamanghang kakayahan sa parehong malapit at malayong laban. Sa huli, nakatuon siya sa Scarlet Spellbinder. Binubuksan ng klaseng ito ang mana, isang bagong yaman na pinapalakas ng dugo. Ang mga Spellbinder ay mga dalubhasa sa maraming uri at makapangyarihang mahika. Sa lahat ng pagpipilian na nakahanda, tinatanong ni Chip ang kanyang huling pasya. Nakahilig si Novus sa Night Warrior, ang landas ng isang mandirigmang espada. Naalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang paladin, umaasa sa kanyang espada kaysa sa mahika. Naniniwala siyang ang manatili sa alam niya ang pinakamainam na pagpipilian. Ngunit mariing tutol si Chip sa kanyang pagpili. Iginigiit niya na ang tagapagmanipula ng dugo ang tanging tunay na opsyon. Tumanggi si Novus, alam niyang hindi niya pwedeng sayangin ang kanyang mahalagang kalusugan. Nakiusap si Chip, nangakong bilang mismo ng sistema, siya ang nakakaalam ng pinakamahusay. Hiningi niya kay Novus na magtiwala siya isang beses pa. Tumahimik si Novus, pinag-iisipan ng desperadong pakiusap ng kaibigan niya. Naalala niya ang araw na unang nagkita sila noong mas hindi pa demonyo si Chip. Naalala niya ang gabay ng kasama niya sa napakaraming laban. At naaalala niya na kailan may hindi siya nagkamali ang payo ni Chip. Naaalala niya ang panahong iniligtas siya ni Chip mula sa tiyak na kapahamakan. Isang panahon na simple pa ang kanilang ugnayan at ganap ang kanyang pagtitiwala. Buong puso niyang ipinagkakatiwala ang kanyang kaibigan sa huling pagkakataon. Agad at sobrang sakit ang pagbabago ng klase. Isang bagong, mas madilim na kapangyarihan ng bumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang pagbabago ay isang marahas at nakakapagod na proseso. Pagkatapos mawala ang sakit, pakiramdam niya ay ganap na iba na siya. Isang malisyosong pulang enerhiya na ngayon ay dumadaloy sa kanyang katawan, handang ilabas. Nagbago na rin ang kanyang itsura. Ngayon ay isang matalim na berde ang kulay ng kanyang mga mata. Pinagtitibay ng sistema ang kanyang bagong klase at malaking pagtaas sa mga estadistika. Nagtataka siya kung karaniwan na ba ang ganitong nakapanghihilakbot na pagbabago para sa lahat ng bagong vampira. Nag-unlock siya ng bagong kasanayan, ngunit may kasamang nakasanayang dugo na gastos. Ngunit patuloy pa rin ang mga abiso. Ang kanyang bagong klase ay nagbibigay sa kanya ng malaking pag-angat, mas mataas na resistensya sa araw. Hindi na siya masusunog, ngunit ang liwanag ng araw ay magpapahina pa rin sa kanya. At mukhang hindi pa tapos ang sistema sa mga update. Mukhang may kasamang detalyadong programa ng gantimpala ang kanyang bagong Jetta. Napagtanto niya na ang isang uri ng dugo ay nag-aalok ng paraan upang makontrol ang kanyang gutom. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya ng pag-asa sa sumpa na ito. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng sistema kung sino ang may kontrol. Ngayon ay may oras na siya, isang 24 na oras na countdown para kumain. Ang parusa sa kabiguan ay nakatayo sa kanyang harap na parang isang dambuhalang anino. Pinipilit niyang tiisin ang gutom habang muling tumataas ito, ngunit tila masaya si Chip ng sobra sa nangyayari. Oo, hindi na talaga kaibigan ng batang ito. Napagtanto ni Novus na siya lang ang may kasalanan sa pagtitiwala sa corrupt system. Ang matulunging kasama na kanyang nakasanayan ay tuluyan nang nawala. Sa kanyang bagong kapangyarihan, nagsimula na siyang maglakad sa isang bagong landas. Ngayon ay makakalakad na siya sa araw, isang kalayaang akala niyang nawala na magpakailan pa man. At sa bagong kumpiyansang ito, nagpa siya siyang bumalik. Nakatakda siyang bumalik sa nayon at tuklasin ang katotohanan. Samantala, nagpa siya ang leader ng mga vampira na oras na para umuwi. Ngumiti siya, kontento na natapos na niya ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. At ang ibig niyang sabihin sa hindi pagkakaunawaan ay ang sino man na maaaring magsalita. Sa Duskwatch Guild, umiinit na ang sitwasyon. Nagpapakita si Taxon ng kapangyarihan habang wala si Novus. Matapang niyang inihahayag ang kanyang sarili bilang susunod na pinuno ng guild. Isang adventurer ang nagtatanong tungkol sa kanyang ambisyon at tungkol sa kasalukuyang pinuno. Tinitigan ni Taxon, sinasabi na hindi pa nga dumating si Lolo Bob. At mukhang nagkamali si Bob sa isang daan sa gubat. Klasikong Bob. Iginigiit ni Taxon na bilang pinakamalakas siya lang ang karapat-dapat mamuno. Ang iba pang mga kasapi ay umaamin na sa pagtaas ng krimen, kailangan nila ng matibay na lider. Ngunit nakatayo si Park na nakatikom ang kamao, alam na ang mga pahayag ni Taxon ay pawang kasinungalingan. Lumakad siya pasulong, ipinapahayag na ang pamumuno ay higit pa sa kapangyarihan. Pinapaalala niya na ang guild ay umiiral upang protektahan ang komunidad. Upang patunayan ang kanyang punto, itinuro niya sa lahat ang quest board. Matagal nang hindi pinapansin ng mga mababang bayad na quest mula nang mawala si Novus. Pinipilit ni Park na hindi magiging ligtas ang mga tao kung si Taxon ang namumuno. Muling ibinabalik ni Taxon ang usapan sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi nila tinatanggap ang mga misyon. Mapagmataas niyang sinasabi na masyadong mahalaga ang kanilang grupo para sa ganitong mga maliit na gawain. Naniniwala siyang ang lakas ay dapat gantimpalaan ng mga pinakamagagandang trabaho, at mukhang marami sa iba pang mga adventurer ay sang-ayon sa kanyang makasariling loika. Napagtanto ni Park na siya ay nalulugi sa usapan at maaaring talunin talaga si Taxon. Kaya't gumawa siya ng matapang na hakbang, isang hamon para sa titulo. Sinusubukan ng kanyang kasama na pigilan siya, ngunit alam ni Park na ito lang ang paraan. Ngumiti si Taxon, tinanggap ang laban na may mapanganib na paalala. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa laban sa buong bayan. Ang mga lokal ay nagmamadaling pumunta sa plaza, sabik na makita ang laban.
Isang malaking karamihan ang nagtipon habang nagharap ang dalawang adventurer. Park sinalang kanyang espada, handang ipaglaban ang kaluluwa ng guild. Ngumisi si Taksen, sabik na tapusin ang laban bago lumubog ang araw. Tumatalon si Park sa hangin, ibinababa ang kanyang espada ng may matinding galit. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng dalisay at hindi matitinag na determinasyon. Ngunit pinipigilan ni Taksen ang malakas na suntok ng halos walang kahirap-hirap. Ang lakas ng pagtanggol ay nagtulak sa espada ni Park na mapalayo. Tinutokso ni Taksen ang kalaban, tinatawag siyang puro kalamnan at walang utak. Nagpapalitan sila ng sunod-sunod na suntok, nagbabanggaan ang kanilang mga espada sa plaza. Ngunit mas mabilis si Taksen, naiiwasan ng bawat atake ni Park. Parang madali lang niya itong ginagawa. Kinuha niya ang ikalawang espada, sinasabing tapos na siyang magpanggap. Nananatili si Park sa kanyang pwesto, handang harapin ang hamon ng duel na may dalang banta. Ibinubugan ni Taksen ang isang buhawi ng bakal, nilalampasan ang depensa ni Park. Nakatama ang atake, nag-iiwan ng malalim na sugat sa dibdib ni Park. Habang nakataya ang kanyang espada sa lalamunan ni Park, ipinahayag ni Taksen ang kanyang tagumpay. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang mga espada ang patunay ng kanyang lakas at karapatan na manguna. Lumayo siya, tinatanggihan ng natalong kalaban bilang walang kwentang basura. Ngunit hindi pa tapos si Park, ang espiritu niya ay hindi napuksa. Sinasabi niya na kung narito si Noves, si Taksen ang nakahiga sa lupa. Oh! Matapang na salita, ang pagbabanggit sa pangalan ng kanyang karibal ay nagpasimula kay Taksen ng galit. Ipinipilit ni Park na si Noves ang tunay na pinakamalakas, isang bayani hanggang sa huli. Ang kanyang mga salita ay nakasakit sa kanyang damdamin at ang mukha ni Taksen ay naging madilim sa galit. Sa kabila ng kanyang huling lakas, sinasabi ni Park na hindi siya kailanman aabot. Pinaputol ni Taksen ang kanyang kausap ng isang malupit na sipa sa mukha. Nakatayo siya sa ibabaw ng kanyang bumagsak na kaibigan, niloloko na nawala na ang kanyang tagapagtanggol. Nagsimula siyang saktan ng walang awa sa natalo niyang kalaban. Tanging ang mga kasamahan sa guild ang makakakita, takot na hindi makialam. Ngunit isang adventurer ang nakakita na at handang makialam. Hinawakan siya ng kaibigan niya para pigilan habang ipinagpapatuloy ni Taksen ang kanyang malupit na atake. Pinapaalalahanan niya siya na walang silbi ang pareho nilang masasaktan. Sinasabi niya na kailangang kumilos ang iba, ngunit nang makita niya ang isang taong papalapit, nagbago ang kanyang pananaw. Lalong bumubukas ang mga mata niya sa hindi kapanipaniwalang tanawin ng lalaking pumasok sa plaza. Isang nakaputi na nakatakipang balabal ang dumarating habang si Taksen ay muling sumasagupan ng isang malupit na suntok. Humihiwalay ang mga tao habang umalingaw ang boses ng estranghero, utos nitong tumigil si Taksen. Galit na galit si Taksen, tinatanong kung sino ang may lakas ng loob na guluhin ang kanyang aralin. Inilalabas niya ang kanyang balabal, ipinapakita ang pamilyar ngunit nagbago ng mukha. Si Noves ito, at sa tingin niya si Taksen ang kailangang turuan. Naghaharap ang dalawang adventurer sa gitna ng plaza. Ang karamihan ay nagkagulo sa hindi kapanipaniwala, bumalik na mula sa kamatayan ng kanilang bayani. Ngumiti lamang si Park sa kabila ng sakit bilang gantimpala sa kanyang tiwala sa kaibigan. Ngunit tinitigan ni Claire na may halo ng gulat at takot na lubos. Tumawa si Taksen, pinagtatawanan si Noves sa pagdating nitong matagal nang nawala. Maingat na tinuturo ni Noves kung gaano kalayo ang nalagpasan ng kanyang karibal upang saktan ng isang kasama. Ngunit sinasabi ni Taksen na ito ay patas na laban at humihingi rin siya ng kasagutan. Itinanong niya ang tanong na nasa isipan ng lahat, nasaan ang iba, malakas na tinamaan si Noves ng tanong na iyon. Maaaring alam pa ni Taksen ang higit pa kaysa sa kanyang ipinapakita, hindi na naghihintay si Taksen ng sagot, sumugod siya ng may galit na sigaw. Tumatakbo siya sa hangin, handang tapusin ito sa isang malakas na suntok. Pero madaling nakakaiwas si Noves na pagtanto na magiging mahirap ang laban na ito. Nabigla si Taksen, pakiramdam niya ay sobrang bagal ng kanyang katawan kumpara kay Noves na nakapigil sa susunod na suntok, walang emosyon sa mukha. Pinagsisigawan siya ni Taksen na lumaban ng maayos, halatang naiinis na. Pinapaalalahanan siya ni Chip na hindi ito ang tamang oras at lugar para sa isang totoong laban. Patuloy na nakikipag-parry si Noves, tumatangging na maging agresibo. Napapansin ng kanyang mga kaibigan na hindi pa niya nagagamit kahit isang beses ang kanyang mga kilalang kasanayan. Ngumiti si Taksen, napagtanto na bumalik ang kanyang karibal na mas mahina pa kaysa dati. Nagpasya siyang wala ng pakialam, inilalabas ang isang makapangyarihang bagong kasanayan niya. Isang alon ng madilim na enerhiya ang sumaikop sa plaza, diretso ang tina-target kay Noves. Tinanggap ni Noves ang tama, alam niyang hindi niya na kayang manalo sa laban na ito sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nahatulan siya sa lupa, talo na, habang idineklara ni Taksen ang kanyang tagumpay. Nananahimik ang karamihan, bumagsak ang kanilang bayani. Tumatawa si Taksen, iniutos sa mga tao na magbigay daan sa kanilang bagong leader. Ngunit hindi siya pinapansin ni Park, agad na pumunta sa tabi ng kanyang bumagsak na kaibigan. Tinutulungan niya si Noves na tumayo, nag-aalala sa kanyang mapatla at mahina na itsura. Hiniling niyang malaman kung bakit nakipaglaban si Noves ng malinaw na hindi siya magaling. Inamin ni Noves na alam niya mula pa sa simula na hindi siya mananalo. Habang naglalakad sila palayo, alam niyang maaga pa niyang ibunyag ang kanyang lihim. Pilit siyang umiti, sinasabi na gusto lang niyang protektahan ang kaibigan niya. Pero si Chip ay may mas hindi kahanga-hangang iniisip sa kanyang isipan.
Aba, ganito ang isang paraan para ipakita na mahalaga sa'yo. Ang amoy ng dugo ng kanyang kaibigan ay tumatawag sa kanyang bagong, mas madilim na kalikasan. Kalaunan, ikinukwento ni Noves sa kanyang mga kaibigan ang isang binagong bersyon ng kanyang kwento. Nahirapan si Park tanggapin na tunay nang nawala ang kanilang mga kasama. Tinanong ni Claire kung ang nakita niyang eksena ay isang gawa ng paghihiganti. Inamin ni Noves na nasira niya ang kanilang batas at hindi na siya makakasama sa Orden, pero hindi ito pinapansin ni Park, masaya lang siyang buhay pa ang kanyang kaibigan. Nasisiyahan si Noves sa kanilang pag-aalala, pakiramdam niya ay mas malakas kaysa kailanman. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya na unti-unting nabubuo. Naririnig niya ang usapan ng ibang mga adventurer tungkol sa bagong curfew. Ibinunyag niya na kahit si Taxon ay natatakot harapin ang bagong banta na ito. Nagpaalam siya, sinasabing kailangan niyang magpahinga ngayong gabi. Ngunit pinapanood ni Claire siyang umalis, may binhi ng pagdududa sa kanyang mga mata. Sa itaas, diretso si Noves sa quest board. Nakakita siya ng isang bounty para sa isang mamamatay kasabay ng paalala ng kanyang timer na kailangan niyang kumain. Swerte naman. Nagpasya siyang kung kakain siya, sa karapat dapat itong mangyari. Tinanong ni Chip kung paano niya mahahanap ang salarin sa dilim. Pero kampante si Noves, alam niyang may bagong kalamangan siya. Makalipas ang gabi, isang sigaw ng pagtulong ang nagpapatunay na tama siya. Nanunood siya mula sa balkonahe habang isang lalaki ay tumatakbo ng takot. Nagsisisi ang lalaki sa paglabag niya sa bagong curfew ng bayan. Tumingin siya pataas at nabigla nang makita ang bayaning nakabantay sa kanya. Sinasabi niya na nagtatangka lang siyang kunin ang kanyang patoka nang dumating ang pumatay. Mukhang nerbiyuso ang pumatay, nagtatanong kung talaga bang tutulungan ni Noves. Dinudumog niya si Noves sa isang madilim na eskinita, ngunit tiwala na tiwala ang ating binata sa sarili niya. Hiningi ng lalaki kay Noves na tingnan ng isang kaina-hinalang lugar sa unahan. Pero ito ay isang bitag at umatake ang pumatay mula sa likod. Nabigla siya nang makita na handa si Noves sa atake. Nagtataka siya kung ano ang nakapagbunyag sa kanya na ipinagyayabang ang kanyang perpektong pagpapanggap. Tahimik na ipinaliwanag ni Noves na amoy dugo siya, pero marahil yon ang isang kahinaan sa trabaho. Inaalis ng pumatay ang pagpapanggap, handa na sa isang totoong laban. Binibiro niya si Noves, sinabing nakita niya ang kanyang kahabag-habag na laban kanina. Ipinahayag niya na magiging hamon si Noves sa kanyang mga bagong kakayahan. Ngunit ngumingiti lang si Noves, sinasabing kung walang araw, wala nang pumipigil sa kanya. Nagharap ang dalawang mandirigma sa walang tao na plaza ng bayan. Tumatwa ang killer, tinatanong kung talaga bang iniisip ni Noves na natatakot siya. Ipinagmamalaki niya na kahit si Taxi ay hindi siya mapipigilan habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Dalawa silang naglalaban ng matindi, napapansin ng mamamatay tao na mas mabilis na ngayon si Noves, nagtatanong kung nagtipid siya noon. Tumatalon siya palayo, sinusubukang makalayo sa kanila. Pumunta si Noves sa mga bubungan, alam niyang kailangan niya ng tactical na kalamangan. Siya ay tumatakbo sa mga tile ng hindi pangkaraniwan ng bilis. Hinahabol siya ng pumatay, tumatalon sa kalangitan ng gabi. Ipinagpapatuloy ni Noves ang takbong sa bubungan, anino laban sa liwanag ng buwan. Tinatawanan siya ng pumatay, tinatanong kung tumatakbo na siya palayo. Sinasabi niya na dahil nakita na ni Noves ang mukha niya, hindi na siya pwedeng mabuhay. Binababa niya ang kanyang espada sa isang malakas at tiyak na kurba. Nagpasya si Noves na oras na para makita kung ano ang kaya ng kanyang bagong kakayahan. Nagpapalabas siya ng blood slash, isang alon ng purong pulang enerhiya. Nabibighani ang mamamatay tao sa bigla at hindi pamilyar na kapangyarihan na ito. Pilit niyang sinubukang harangan ng atake gamit ang kanyang espada, ngunit ang lakas ng tama ay nagtulak sa kanya pabalik ng paluin. Napapansin ni Noves na malakas ang mga kasanayan, ngunit may kapalit na panganib sa kanyang sariling kalusugan. Ngumiti ang pumatay, naisip ang katotohanan sa likod ng naunang pagkatalo ni Noves. Sinasabi niya na hindi talaga nawala ang mga kasanayan ni Noves. Siya ay naglalabas ng isang malakas na atake, isang buhawi ng bakal at enerhiya. Pero sobrang bilis ni Noves, naiiwasan ng suntok ng walang kahirap-hirap. Hinahanap ng pumatay na walang silbi ang malayo ang atake ni Noves kapag malapit na siya. Lumalapit siya, handang gamitin ang kanyang kalamangan. Ngunit nagpa siya si Noves na subukan ng isa pang bagong galaw. Inilalabas niya ang kanyang blood flow, tinatanggihan ng espada gamit ang kanyang kamay. Tumatawa ang killer, tinutukso ang kakaibang pulang ningning sa kamay ng kalaban. Ngunit matatag ang kuko ni Noves, pinipigilan ng espada ng kalaban ng tuluyan. Ginagamit niya ang kanyang bilis upang makalikha ng espasyo, pinaplano ang susunod niyang hakbang. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang pabagalin ang kalaban. Inilalabas ng pumatay ang isa na namang sunod-sunod na atake, tinutokso siya. Nagpasya si Noves na isugal ang lahat sa isang bagong, hindi pa nasusubukang kakayahan. Inilalabas niya ang kontrol sa dugo, nagpapadala ng isang laso ng enerhiya pasulong. Hindi makapaniwala ang pumatay sa kakaibang atake. Ang mga hibla ng dugo ay bumabalot sa braso ni Noves, handa ng umatake. Sila ay pumuputok, niyayakap ang braso at katawan ng pumatay. Binubuhat ni Noves ang kalaban, ganap na kontrolado ang laban. Hinailan niya ang kalaban ng malapit, handa nang tapusin ang maliit na habulan sa bubungan. Humihigpit ang mga pulang laso, iniwang walang magawa ang pumatay. Tiniyak ng sistema na naubos ang lakas niya, pero halatang sulit ito. Tinatanggap ni Noves na mataas ang presyo, ngunit hindi mapagkakaila ang resulta. Itinulak niya ang walang magawang pumatay ng mataas sa hangin. Sa pagkakakulong ng kanyang biktima, idineklara niyang tapos na ang laban.
Tumalon siya sa langit, ibinibigay ang huling, mapagpasyang suntok. Kinumpirma ng sistema ang pagkamatay at binibigyan siya ng malaking pag-angat sa antas. Napansin niya na mas malaki ang nakuhang punto sa estadistika kumpara noon. Masaya si Chip na ibinalita ang pagdating ng panibagong kasanayan, ngunit ang ito, Blood Cannon, ay kailangang hatiin ang kalahati ng kanyang buhay upang magamit. Sasabihin na isang huling paraan. Nagpasya siyang ipunin muna ang kanyang mga bagong punto sa estadistika para sa susunod. Ngunit pinaalalahanan siya ni Chip tungkol sa pinakamahalagang gawain. Kinukumpirma ng sistema na tapos na ang kanyang misyon, binabago ang 24 na oras na timer, at binibigyan siya ng bihirang uri ng dugo ng isang bagong permanenteng boost sa stats. Nakatayo siya sa ibabaw ng nahulog na pumatay, alam niyang ligtas siya sa isang panibagong gabi. Si Chip ay nagrereklamo tungkol sa nawalang gantimpala, ngunit alam ni Noves na hindi nila pwedeng magpatalo sa panganib na makita sila. Tumakas siya papasok sa gabi, alam na kailangan niya ng pangmatagalang solusyon sa sumpa na ito, at ang kanyang unang hakbang ay alamin kung ano talaga ang alam ni Taksin. Tumatalbog siya sa mga bubungan gamit ang kanyang bagong bilis at nakakalusot pabalik sa kanyang kwarto sa guild hall nang hindi napapansin. Ngunit mukhang hindi pa rin ganap na napapansin ang kanyang mga gawain sa gabi. Nanunood si Claire mula sa kanyang bintana, lalong lumalalim ang kanyang hinala sa bawat sandaling lumilipas. Kinabukasan, naglalakad siya sa plaza ng bayan, nakalutang ang isip. Ang larawan ni Noves bilang isang halimaw ay nananatiling nakabaon sa kanyang isipan. Naabala ang kanyang isipan ng isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Si Park na nagsasabing magsisimula na ang isa pang pulong ng guild. Ibinunyag niya na tungkol sa mamamatay na tila muling nakabangon. Tumitigil ang balita kay Claire sa kanyang mga hakbang. Nauunawaan niya nang may takot na nagsisilab kung saan natagpuan ang bangkay. Samantala, nag-eehersisyo si Noves kasama ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga stats ay kalahati dahil sa araw. Naharap niya ang isang mabagsik na lobo na may matutulis na pangil. Ang hayop ay umatake, ang mga mata nito ay nagliliwanag sa galit na hayop. Itinutulak pabalik si Noves, nagsusumigaw na mapanatili ang kanyang posisyon sa kanyang mahihinang katawan. Nakikita ng kanyang mga kaibigan na nasa panganib siya at nagpasya silang tumulong. Isa sa mga iba pang mga adventurer ang umatake upang tumulong. Binaban niya ang kanyang espada, pinapatay ang hayop sa isang suntok. Tinitingnan niya si Noves, iniisip na baka hindi pa siya handa bumalik sa laban. Tinulungan ni Park ang kaibigan, humihingi ng paumanhin sa pagdadala sa kanya dito. Si Noves ay pilit ng umiti, sinasabi na ayos lang siya, pero halatang nababahala siya. Mamaya, binato ni Park ang kanyang mga kamao sa mesa, halatang nauubusan na ng pasensya. Nagsusuggest siya ng isang magandang ideya. Dapat sabay-sabay silang maglakbay para sa isang misyon. Si Claire ay nagdududa, nagtatanong kung magandang ideya yon para kay Noves. Ngunit iginiit ni Park na sa kanilang tulong, makakabangon muli si Noves. Sa masang-ayon si Noves, alam niyang kailangan niyang matutong lumaban sa kabila ng kanyang mga limitasyon. Tinitingnan ni Park ang kanyang katahimikan bilang oo, ngunit napansin niyang kakailanganin nila ng 5 tao sa grupo. Agad niyang iniaalok ang 2 iba pang adventurer na sumali sa kanilang maliit na grupo. Ang 2 bagong recruit ay hindi mukhang masaya tungkol sa pagiging pinilit, ngunit ang banggit sa kanyang dating titulo ay nagpasiklab ng madilim na alaala mula sa kanyang kamakailang nakaraan. Tahimik niyang sinabihan ng mga kaibigan na tumigil na. Sa isang sulyap ng mga pangil, pinipilit niyang huwag na nilang tawaging protector siya muli. At kaya, ang grupo ng 5 tao ay nakikipaglaban sa isang pangkat ng mga mabagsik na lobo. Nasa kanyang elemento si Park na madali ang pinaputol ang mga hayop. Nagbibigay siya ng kumpiyansang thumbs up, kitang-kita ang kasiyahan sa laban. Si Noves naman, tahimik lang na tumango, walang emosyon. Ginagamit ni Claire ang kanyang kakayahan upang mang-alap ng mga materyales mula sa kanilang mga pinalad na kalaban. Ngunit isang bigla at desperadong sigaw ng tulong ang pumukaw sa tahimik na kagubatan. Isang takot na babae ang sumabog mula sa mga puno, tumatakbo para sa kanyang buhay. Isa sa mga adventurer ang hamuli sa kanya, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na isang dambuhalang ibon ang umaatake sa kanilang baryo, ang Yunville. Nakikipaglaban na ang kanilang sariling guild, ngunit sobrang lakas ng halimaw. Tinanong ni Claire kung ano ang itsura ng nilalang. Inilarawan ng babae ang isang hayop na may pakpak at kayang sumabog ng apoy. Isang nakakatakot na kombinasyon, tiyak, nangingitim ang mukha ni Park habang naiintindihan niya kung sino ang kalaban nila. Isang griffin ang nilalang, isang makapangyarihan at alamat na hayop. Naiintindihan ng iba na ito ay isang halimaw na pangalawang klase, lampas sa kanilang misyon. Ngunit hindi nag-atubili si Park kahit isang segundo, lumapit upang tumulong. Alam niyang kung hindi sila kikilos, mawawala ang buong nayon. Sinabihan niya si Noves na bumalik para sa mga karagdagang puwersa, alam niyang masyadong mahina siya para makipaglaban. Ngunit alam ni Noves na kapag nawala na ang araw, babalik siya sa kanyang buong lakas. Hindi niya maipaliwanag ang bigla niyang kapangyarihan, kaya't nangakong magiging mabilis lang siya. Ngumiti si Park, walang pagdududa sa kanyang tiwala sa kanyang kaibigan. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagmamadaling tumungo sa nayon, alam nilang papalapit na ang oras. Dumadaan si Noves sa kagubatan, nag-aalala na kahit ang kanyang mga kaibigan ay hindi sapat para sa isang griffin. Pinipilit niya ang kanyang sarili hanggang sa huli, umaasang kaya nilang magtiis. Sa wakas, nakarating na siya sa Duskwatch Guild Hall.
Binuksan niya ng malakas ang mga pinto, sumisigaw para sa kanilang bagong itinalagang leader. Sa loob, nagre-relax lang ang iba pang mga kasapi ng guild, walang kamalay-malay. Tumingin si Taxan pataas, inis na naistorbo ang kanyang inuman. Ipinaliwanag ni Novus ang seryosong sitwasyon, hinihiling na agad nilang magpadala ng mga karagdagang puwersa. May isang adventurer na tumayo upang tumulong, ngunit pinagbawalan siya ni Taxan na tumigil. Sinasabi niya na walang pakinabang ang pagtulong sa Kalabang Guild. Puro negosyo lang ang lalaking ito. Nagagalit si Noves, pinaalalahanan siya na nasa panganib ang kanilang mga kasamahan. Pero malamig na sinabi ni Taxan na sila mismo ang naglakbay at hindi niya isusugal ang buhay ng walang pakinabang. Ngumisi siya, sinabing magpakasyero na lang si Noves kung ganon niya kamahal. Pumapasok sa isipan niya ang alaala ng pagtawag sa kanya bilang tagapagtanggol ng kanyang mga kaibigan. Tinuturo ni Chip ang halata. Kung walang tulong, nakataya ang kanilang mga kaibigan. Nagsusumikap si Noves, alam niyang kailangan niyang kumilos. Binibigay niya kay Taxan ang isang huling, nakakatakot na babala bago siya umalis. Tumakbo sa mga kalye, sinabihan niya si Chip na ilaan ang lahat ng puntos niya sa agility. Isang pagbaha ng pulang enerhiya ang bumalat sa kanya habang siya ay naging isang ulap ng dalisay na bilis. Samantala, ang Griffin ay umaatungal, ang katawan ay nagliliyab sa apoy. Ang nayon ay wasak na, ang mga lokal na mandirigma ay natalo at desperado. Nagpapalabas ang Griffin ng isang malakas na buhawi ng apoy mula sa kanyang tuka. Ang atake ay bumabagsak sa lupa sa isang mapanirang pagsabog. Napaatras si Park at ang kanyang mga kasama, hindi man lang makalapit sa lumilipad na hayop. Sinubukan ng isa sa mga adventurer na harangan ng apoy, ngunit agad na nabasag ang kanyang kalasag. Si Claire at ang iba pang mga mandirigma ay walang magawa, ang kanilang mga pana ay nasusunog habang nasa ere. Si Novus ay tumatakbo sa kagubatan, isang alon ng galaw. Alam niya na hindi kayang hawakan ito ng kanyang mga kaibigan mag-isa. Kailangan nilang makahanap ng paraan para mapababa ang lumilipad na hayop. Pero pinipigilan sila ng apoy ng Griffin. Alalahanin ng kanyang mga kabiguan noon na nagpapalakas sa kanyang determinasyon. Pinagsasama niya ang kanyang madilim na kapangyarihan, nangakong hindi na muling mawawalan ng kahit sino. Isang buhawi ng dalisay na galit ang inilalabas niya. Alam niyang hindi sapat ang ataking ito para mapatay ang hayop, pero bibigyan ito ng pagkakataon ng kanyang mga kaibigan na makaligtas. Inilalabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan, ang kanon ng dugo. Sa oras na naghahanda si Park para sa isang desperadong huling atake, isang malaking sinag ng pulang enerhiya ang dumaan sa kanyang ulo. Ang atake ay sumalpok sa Griffin ng may nakamamatay na lakas. Tanging nakatitig na lang si Park at ang iba sa kanilang naguguluhan. Lalong bamuka ang mga mata ni Claire, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang epekto ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa larangan ng labanan. Pagkatapos ng alikabok, ang makapangyarihang Griffin ay napatay na. Ngunit napagtanto ng mga manlalakbay na ang huling suntok ay nagmula sa gubat. Tinitingnan ni Claire ang mga puno, ngunit nawala na ang kanilang misteryosong tagapagligtas. Lumalakad si Novus palayo, dama ang mabigat na halaga ng kanyang bagong kapangyarihan. Hinawakan niya ang kanyang kamao, alam kung gaano kalapit ang kanyang mga kaibigan sa kamatayan. At alam niya kung sino ang dapat sisihin sa pag-iwan sa kanila. Binibigyan siya ng sistema ng malaking gantimpala sa karanasan bilang pasasalamat sa kanyang pagsisikap. Sa guild, nagtipon-tipon ng isang tensyong grupo para sa isang anunsyo. Pangulo ng guild, si Lolo Bob, sa wakas ay nagpapakita. Handa na niyang ipahayag ang isang malaking pagbabago sa pamumuno. Opisyal nang itinatalaga si Taxan bilang bagong sub-guild leader. Aba, ayos na. Mukhang tinanggap ng iba pang mga kasapi ang desisyon kahit na nag-aatubili. Pero alam ni Novus at ang kanyang mga kaibigan na isang sakuna ang nakalaan. Si Taxan ay agad na inihayag ang kanyang unang opisyal na misyon. Ipinahayag niya ang isang direktang utos mula sa hari na kailangang sundin ng lahat ng miyembro. Sa mayabang ng ngiti, idineklara niya na kailangan nilang supulan ng lumalaking banta. Alam ni Novus na ang ginagawa ni Taxan ay dahil lang sa obligasyon, hindi dahil sa tunay na pananagutan. Plano ay hati-hatiin ang grupo para salakayin ang pagkalat ng mga goblin. Tinitiyak ni Lolo Bob na si Taxan ang magpapasya kung sino ang sasama. Habang nagsisimula si Taxan sa mga itinalaga, isang pakiramdam ng hindi pagkakaunawaan ang bumalat sa hall. Napagtanto ni Park at ang kanyang mga kaibigan na sadyang hindi sila isinama sa pangunahing grupo. Iniuutos niya si Park at Claire sa Squad B, opisyal na paghihiwalay sa kanila. At may nakakatakot ng ngiti, inilalagay niya si Novus sa kanyang sariling koponan, Squad A. Ang lantad na pagpapakita ng kapangyarihan ay nag-iiwan sa kanyang mga kaibigan na tuluyang nagulat. Sinubukan ni Claire na tumutol, ngunit hinawakan siya ni Park, alam na ito ay isang bitag. Galit na galit si Novus, iniisip kung ano ang balak ng kanyang karibal. Ngunit naisip niya na ito na siguro ang kanyang nag-iisang pagkakataon para makakuha ng kasagutan. Nakangiti si Taxan habang tinitiyak niyang nasisiyahan siya sa bawat segundo nito. Tanging mapapanood lang ni Claire, umaasang hindi matutupad ang kanyang pinakamasamang takot. Binigyan ng utos ng pinuno ng guild, aalis sila sa tanghali. Habang naghahanda ang guild, nakatingin si Novus sa kanyang mga kaibigan ng may malalim na pag-aalala. Ang koponan ni Novus ang unang umalis, inatas ang mag-imbestiga sa kanluraning daan. Nasa paligid niya ang isang grupo ng mga hindi kilala at matitibay na mga adventurer. Ibinibigay ni Taxan sa mga leader ng grupo ang kanilang mga itinalagang lugar para sa panghuhuli.
Tinitingnan ni Noves ang kanyang mga kaibigan mula sa malayo, ngayon ay ganap ng nag-iisa. Sinasabihan siyang mag-ingat, nangakong babantayan ang galaw ni Taksen. Sa kanyang bagong pangkat na buo na, alam ni Noves na oras ng tuklasin ang katotohanan. Ang grupo ay naglalakad ng malalim sa kagubatan, humihinto sandali para magpahinga. Biglang nagsay ng tahimik si Taksen, nararamdaman niyang malapit na sila sa taguan ng mga goblin. Nakakita si Noves ng mga bagong bakas at pinaalalahanan siya ni Chip tungkol sa kanyang kahinaan sa araw. Biglang kumalusko sa mga sanga at nagpakita ang isang hukbo ng mga nakatagong goblin. Isa sa mga manlalakbay ang sumigaw ng babala, nakita ang panlilinlang. Agad na kumilos ang grupo, sumugod papunta sa banta, at isang sabay-sabay na sigaw, sumugod sila sa laban upang harapin ang dambuhalang goblin. Ang mga goblin ay mabagsik, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng kasamaan. Nakikipaglaban ng mga adventurer sa dambuhalang hukbo sa isang sigawan ng bakal. Pinaputol ni Noves ang linya ng kalaban kahit na parang mabagal ang kanyang mga galaw. Ang kanyang mga bagong kasama ay nakikipaglaban na may malupit na kakulangan sa kasanayan. Isang goblin ang tumatakas at inutusan ni Taksen na habulin sila. Habang tumatakbo sila, unti-unting nauubos ang lakas ni Noves habang nahahati ang kanyang mga stat. Pinasisigla ng koponan ng kanilang paglusob papalalim sa gubat papalapit sa kanilang biktima. Tumatawag si Taksen ng utos, sinasabi kay Noves na palibutan ang natitirang mga goblin. Sumusunod si Noves sa utos, pinapatay ang isa pang halimaw. Ngunit sa likod niya, tahimik na nagbibigay si Taksen ng nakakatakot na senadorios. Mukhang hindi ito isang pagsasanay para sa pagkakaisa ng koponan. Inilalapit ng kanyang mga tauhan ng utos, naghahanda na pasukin ng bitag. Biglang may mabigat na panggatong na itinapon mula sa likod at isang kasamahan ang sumugod sa kanya mula sa gilid. Lalong bumubukas ang mga mata ni Noves habang napagtatanto ang tunay na layunin ng misyon na ito. Nakatama ang suntok, isang marahas na tama sa ulo. Pinapabagsak siya sa lupa, unti-unting nawawala ang kanyang malay. Ang huling nakita niya ay ang mapagmataas na mukha ng kanyang kalaban, isang mukha na pinalitan ng ambisyon at gutom sa kapangyarihan. Pag-aising ni Noves, natuklasan niyang nakatali siya sa isang puno. Ang kanyang mga akasadong kasama ay nagtipon-tipon sa paligid ng isang campfire, tapos na ang kanilang gawain. Nagsusumikap siyang makaalis sa mga tali, napagtanto niyang hindi ito pangkaraniwan. Siya ay ganap na walang magagawa, nakatali at iniwang patay. Lumapit si Taksen, masaya na makita na tuluyang nagising na ang kanyang biktima. Ipinaliwanag niya na ang mga tali ay dinisenyo upang ipasara ang mahika at ubusin ang lakas. Nais ni Noves malaman kung ano ang tunay na dahilan ng pagtataksil na ito. Sinasabi ni Taksen na siya ay kumikilos ayon sa utos mismo ng hari. Nabibigla si Noves sa akusasyon at nanatiling tahimik. Naalala niya ang araw na ibinigay sa kanya ng hari ang kapangyarihang ito. Nagsisigaw siya na nagsisinungaling si Taksen. Ngunit ibinubunyag ni Taksen ang huling, nakamamatay na katotohanan. Sinabihan siyang maaari niyang agawin ang kapangyarihan ng sistema sa pamamagitan ng pagpatay kay Noves. Ngumisi si Taksen, naniniwala na ang impormasyon ng hari ay magpapahintulot sa kanya na maging hindi mapipigilan. Iniwan niya si Noves nakatali sa isang puno, isang tropeyo ng kanyang ambisyon. Tinutuya niya ang dakilang tagagamit ng sistema, ngayon ay walang magawa sa harap niya. Ngunit tiniyak niya kay Noves na hindi pa niya tapos ang lahat. Tanging mura lang ang magagawa ni Noves, tinatawag ang kanyang kalaban na duwag. Tinitingnan lang ni Taksen, tanong niya kung cat-amaran lang ito o talagang matalino. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magpanggap na bayani para sa iba pang mga adventurer. Simple lang ang plano niya, ay pakitang iniwan sila ng mahina na si Noves, isang klasikong galaw sa PR. Pagkatapos ay madidiskubre ng kanyang mga kaibigan ang bangkay na magbibigay tapos sa perpektong trahedya. Napagtanto ni Noves na si Taksen ang nasa likod din ng misyon sa kuweba. Pero nagbibingi-bingihan si Taksen, sinasabing wala siyang ideya kung aling kuweba ang tinutukoy. Pagkatapos ay nagpapasalamat siya kay Noves sa pag-aasikaso sa mga nakatakas na tulisan. Naiintindihan na ng ating bayani ang nakakatakot na katotohanan. Ang malisyosong ngiti ni Taksen ay nagpapatunay na siya ang nasa likod nito lahat. Naglalaro sa kanyang isipan ang alaala ng mga salitang sinabi ng pinuno ng mga bandido. Ang pahayag na direktang nakipagtulungan ng mga bandido sa guild. At ngayon ay alam na niya kung sino talaga ang kanilang contact. Inamin ni Taksen na ang mga bandido ay isang pasanin na kailangan niyang alisin. Mapagkumbabang nagpapasalamat siya kay Noves sa paglilinis ng gulo para sa kanya. Tapos na ang kanyang negosyo, iniutos niya sa dalawang lalaki na sundan siya. Umalis siya, handang tanggapin ang bagong titulo bilang bayani ng guild. Iniwan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na may isang simpleng utos. Panoorin mo siya. Naiwan si Noves sa kanyang kapalaran, buhay niya ay naligtas lamang pansamantala. Iniinsulto siya ng natitirang guard, sinasabing huwag na siyang magpilit na kumilos. Inamin niyang gustong-gusto niyang makita ang mga bayani tulad ni Noves na bumagsak. Sa tingin ko hindi siya fan ng genre na ito. Pero nagliliwanag ang mga mata ni Noves sa galit, nangakong parurusahan si Taksen. Habang nagtatapos ang araw, unti-unting lumulubog ang araw. Isang bagong mensahe mula sa sistema ang lumalabas. Hindi na siya mahina dahil sa araw. Hinikayat ni Chip na gamitin niya ang naibalik niyang lakas upang makalaya. Sa isang pag-angat ng lakas, nagsisimula ng pumutok ang mga tali na nagsasara sa mahika. Ngunit habang siya ay nagsusumigasig, mas lalong sumisid ang mga tali sa kanyang balat. Pinatutunayan ni Chip ang kanyang mga takot.
Tuluyang nilalabanan ng mga tali ang kanyang mga kakayahan. Naupo siya sa pagkatalo, pakiramdam na parang iniwan na siya kahit ng sistema. Pero isang biglaang abiso ang nagpasigaw ng takot sa kanya. Bumalik na ang timer ng sistema, hinihingi na siyang pakainin sa loob ng 6 na oras. Napagtanto niya nang may takot na ang oras ay nagsimula ng tumakbo. Tumingin siya sa kanyang bantay, ang tanging pagkain sa menu. Nagsusumamo siyang humingi ng paumanhin at ipaliwanag ang panganib. Pero sino mangyari, sinabihan lang siya ng guard na manahimik, walang pakialam. Isang madilim na aura ang nagsimulang lumabas mula kay Noves habang nagbabago ang kanyang kamay. Kumikislap ang pula sa kanyang mga mata, palatandaan ng halimaw na nagsusumigaw na makalaya. Hinahagod niya ang kanyang mga ngipin, pilit pigilan ang nakakatakot na pagbabago. Ang oras ay unti-unting nauubos, ang kanyang lakas ng loob ay humihina sa bawat segundong lumilipas. Nagsisimula ng maging pula ang kanyang paningin, sinasakop ng gutom. Nakikita niya ang bantay hindi bilang isang tao, kundi bilang kanyang tanging kaligtasan. Nagbibigay siya ng isang huling, desperadong babala na may halong paghihirap ang boses. Sinasabihan siya ng guard na tumahimik, halatang hindi naniniwala sa dramatikong paunang babala. Nagtataka si Noves kung ano ang mangyayari kung mabibigo siya, kamatayan o mas malala pa. Sa isang oras na lang, hindi na matiis ang sakit. Ang huling mga segundo ay naglilipas, nililok ang kanyang kapalaran. Kinukumpirma ng sistema na nabigo ang misyon, wala nang oras siya. Hiningi niya sa guard ang huling pagkakataon, unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Sa wakas nararamdaman ng bantay ang panganib, nagtatanong kung anong nangyayari sa kanya. Isang alon ng pulang enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Noves. Nangangatal ang kanyang mukha sa sakit habang sumasakop ang sumpa. Tanging nanunood na lang ang gwardya sa takot na pagtanto ang kanyang nakamamatay na pagkakamali. Umuumbok ang mga pangil ni Noves. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng dalisay at walang halong pagnanais na dugo. Itinaas ng gwardya ang kanyang armas, ngunit huli na para makipaglaban. Napatigil siya sa takot, haharap sa isang tunay na halimaw. Inanunsyo ng sistema ang parusa sa kanyang kabiguan. Nagsimula na ang sapilitang pagbabago. Samantala, abala ang grupo ni Park at Claire sa kanilang problema sa mga duwende. Isang matibay na suntok ang tinanggap ng isa sa mga nilalang. Pinagtitiyak niya na iyon na ang huli sa kanilang mga itinalagang target. Humihingal si Park, sinusuri kung ayos ang kanyang grupo. Sila ay nagpapatunay na ayos na sila, handa nang magpatuloy. Pinapaalalahanan ni Claire sila tungkol sa kanilang mga utos, magkaisa sa gitna ng kagubatan. Ngunit hindi maalis ni Park ang kanyang pag-aalala, tinatanong kung ligtas si Noves kasama si Taxen. Inamin ni Claire na nag-aalala rin siya, alam na hindi pa ganap si Noves. Isang klasikong kaso ng pagbibigay ng responsibilidad sa hindi karapat-dapat. Tumatatag ang loob ni Park, kailangan nilang makarating doon bago pa maging huli ang lahat. Ipinagpapatuloy ng grupo ang lakad, may pakiramdam ng kagyat sa kanilang mga hakbang. Biglang sumigaw ang isa sa kanilang mga kasamahan ng babala. Sa unahan, nakita nila ang isa pang grupo ng guild na ganap ng nalupig ng mga goblin. Hindi nag-aatubili si Park, iniutos ang kanyang koponan na tulungan ang kanilang nahihirapang mga kasama. Sila ay sumugod sa labanan, nakikisali sa desperadong laban. Walang mana ang mage ng kabilang grupo, nagtatanong kung nasaan ang iba pang mga grupo. Nahuli ng hindi handa ang isa sa mga adventurer, tinamaan ng malala. Isang mas malaking goblin ang sumugod upang tapusin ang laban. Tanging nakahanda na lang ang sugatang adventurer sa huling suntok, ngunit isang kidlat ng lila na enerhiya ang pumutol sa karamihan. Isang tauhan ni Taxen ang dumating, tinutokso ang iba sa kanilang kahinaan. Nasisiyahan ng mga nagkakagulong adventurer na sa wakas ay dumating na ang tulong. Pinaputol ng lalaki ang natitirang mga goblin ng may pang-iinsultong kadalian. Pinagsasamantalahan niya ang sandali, nakikita ito bilang perpektong pagkakataon. Ngumiti siya ng may pang-iinsulto, alam niyang ang kanilang pag-asa ay nagpapakita sa kanya bilang isang bayani. Sa isang huling saksak, nililinis niya ang huling mga halimaw. Ang iba pang mga manlalakbay ay mabilis na tumakbo papunta sa kanilang tagapagligtas. Nagpapasalamat sila sa kanya, aminin na sanay na wala na sila kung hindi dahil sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Park sa lugar. Agad niyang tinatanong kung nasaan si Noves. Sinimulan ng tao ni Taxen ang kasinungalingan, sinasabing nagpanik si Noves at tumakbo palayo. Agad na tinawag ni Claire siya, hindi naniniwalang kasinungalingan. Alam ni Park na nasa malaking panganib ang kaibigan niya sa kasalukuyang kalagayan nito, ngunit pinipigilan siya ng tao ni Taxen na nagsasabi na magtayo muna sila ng kampo bago magdilim. Sinubukan ni Park na makipagtalo, puno ng pag-asa ang boses niya. Binabaan niya ang kanyang posisyon, pinapaalalahanan siyang siya ang namumuno ngayon. Lumayo siya na may mapagmataas ng ngiti, iniwan si Park na walang magawa. Pinipilit na sumunod, nagsimula ng magtayo ng kampo ang mga manlalakbay. Sinusubukan ng ilan na panatilihing mataas ang kanilang espiritu, ngunit tensyon ang namamayani. Walang katulad ang pangingisda para makalimot na iniwan ng iyong kaibigan na parang patay na. Inilalabas ni Park ang kanyang inis sa pagsasanay, ang kanyang mga sipa ay puno ng pag-aalala. Habang bumababa ang gabi, tahimik na nakaupo ang kampo na may kaba. Pakiramdam ng kanyang mga kaibigan ay walang magagawa, alam nilang nakatali si Taxen sa kanila. Nauunawaan ni Park na kung wala si Noves, kailangan nilang maging mas malakas para maprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang kaibigan. Habang tahimik na natutulog ang guild sa bayan, hindi alam ang panganib na kinakaharap ng kanilang mga kasamahan. Sa kampo, 2 gwardya ang nagbabantay sa natutulog na mga adventurer.
Ngunit may isa sa mga tauhan ni Taxon na pumasok sa labas ng kanyang tolda. Sinabihan niya ang isa pa na magbantay para sa kanya, malinaw ang kanyang hangarin. Ang lalaki ay unti-unting naglalaho sa dilim, isang mandaragit na nagbabantay. Naglalakad siya sa kagubatan, nangangarap na maging isang tagagamit ng sistema. Kumpiyansa siya na ngayong gabi, sa wakas, makakamtan niya ang kapangyarihang iyon. Pero pagdating niya, sinalubong siya ng isang nakakatakot na tanawin. Nangangailangan siyang malaman kung ano ang nangyari, nakabukas ang mga mata sa pagkabigla. Nakikita niya ang mga dagwang basag na tali na nakasabit sa puno. Hinuhugot niya ang kanyang espada, sumisigaw ng pangalan ni Noves sa dilim. Sinusundan niya ang mga bakas, ang puso niya ay kumakatok sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa isang lawa ng dugo, napagtanto na sariwa pa ito. Natagpuan niya ang bangkay ng gwardya, napagtanto na si Noves ang pumatay sa kanya. Tinutukoy niya si Noves bilang isang mamamatay tao, binabago ang dati nitong titulo sa isang insulto. Nag-iikot siya, biglang napagtanto na hindi siya nag-iisa sa mga kagubatan na ito. Isang halimaw na pigyera ang naglalakad sa madilim na gubat. Nakahanda ang tauhan ni Taksin, tinatawag ang pangalan ni Noves. Inakusahan niya ang ating bayani na isang mapagpanggap mula pa noon. Tumapak siya ng may kumpiyansa, handang makipaglaban. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon sa ganap na pagkabigla. Nagpapalabas si Noves ng isang nakakatakot na inhumane na sigaw. Sinalubong niya ng mabilis sa isang ulap ng pulang galit. Ang atake ay mabilis, marahas, at walang awa. Akala ko gutom siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang halimaw at walang kasiyang gutom. Sumisigaw ang lalaki, sinusubukang itulak palayo ang umaatake sa kanya. Tumalon pabalik si Noves, kinuha ang espada ng lalaki para sa sarili. Natatakot na nag-aambisyong manlalakbay ang nagtatanong kung ano na ang kanyang naging sarili. Napagtanto niyang hindi na mukhang tao si Noves. Ngumisi lang si Noves habang tinatanong ng lalaki kung monster na siya noon pa. Ipinahayag ng tao ni Taxi na hindi na maiwasan ang labanan na ito. Ibinubuga niya ang isang malakas na hampas ng kanyang espada. Ngunit umiwas si Noves sa nakakatakot at hindi pangkaraniwang bilis. Hindi makapaniwala ang lalaki kung gaano kabilis ang kalaban niya. Nagbanggaan sila sa isang matinding palitan ng bakal. Napagtanto niya na ang lakas ni Noves ay kasing halimaw ng kanyang bilis. Samantala, sa kampo, naghanda ang mga adventurer para sa isang umagang pag-atake. Ngunit nagulat sila sa isang biglaang atake ng mga goblin. Pinaputol ni Park ang karamihan, isang anino ng gintong armor. Humihinga siya ng malalim, sinisiguro na napalikas nila ang kalaban. Nagkakaisa muli ang mga nakaligtas, nag-iisip kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Isa sa mga adventurer ang nagtatanong ng isang napakahalagang tanong. Nasaan si Taksin? Nag-iisip ang iba kung nasaan ang kanilang pinuno at nalaman ni Park na walang nakakakita kay Taksin mula nang magsimula ang ambush. Pinipili niya na maghahanap siya at si Claire sa kanya habang ang iba ay nagpapahinga. Hinihinala ni Claire na tumakas si Taksin o may kinalaman siya kay Noves sa isang paraan. Dumarating sila at nasisilayan ng isang tanawin ng ganap na pagkawasak. Tanging naiintriga si Park kung ano ang maaaring nangyari dito. Natuklasan ni Claire ang isa sa mga tauhan ni Taksin, akala niya isang pag-atake ng halimaw. Ngunit isang biglaang ingay ang naglagay sa kanilang dalawa sa mataas na alerto. Ngunit nang tumingin sila, nakita nilang nakahandusay si Noves sa gitna ng mga nahulog. Dali-daling nilapitan ni Park siya, nagmamadaling malaman kung buhay pa siya. Mukhang walang malay si Noves, may bahagyang nakakatakot ng ngiti sa labi niya. Binubuhat niya ang kaibigan, sinasabi kay Claire na kailangan nilang maibalik siya sa nayon. Ngunit nakatigil si Claire, nakatitig sa isang bagay na iba ang pinagmumulan. Nangangatog siya, hindi maipaliwanag ang buong takot ng nakikita. Ibinunyag niya na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa iba pang lalaki ni Taksin. Naglakad na sila pabalik sa mas tahimik na bahagi ng nayon ng Mosswood. Dinala si Noves sa isang pagamutan upang gumaling mula sa kanyang pinagdaanan. Sa wakas ay nagising siya ng may daing na nagpasindak kay Park na nag-aalala. Sumisiklab ang araw sa kanyang mga mata, isang masakit na paalala ng kanyang sumpa. Mabilis na isinara ni Park ang kurtina, nalilito sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Hindi nag-aksaya si Claire ng oras, tinatanong kung naaalala niya ang nangyari. Mukhang malabo si Noves, walang laman ang kanyang isipan. Ngunit isang nakakatakot na alaala ng kanyang pagbabago ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Park na natagpuan nila siya bilang nag-iisang nakaligtas sa isang atake ng hayop. Ngunit pinipilit siya ni Claire, tinatanong kung naaalala niya ang ginawa niya. Ang tanong ay nagdudulot ng matinding, nakasisilaw na sakit sa kanyang ulo. Nababalutan siya ng mga pira-pirasong alaala ng mabagsik na laban. Sinasabihan siya ni Park na tumigil, nagpa siya na hayaan ng kanilang kaibigan na makapagpahinga. Umalis sila sa kwarto, nangangakong babalikan siya mamaya. Pagkatapos nilang umalis, tinawagan ni Noves ang kanyang demonyong katulong. Tinitingnan niya ang kanyang estado, napagtanto na nakakuha siya ng 4 na antas mula sa laban. Tinanong ni Chip kung bakit itinatago niya ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan. Inamin ni Noves na naaalala niya ang lahat pero hindi siya kontrolado. Nag-aalala siya na sa susunod ay hindi na niya mapipigilan ang sarili. Natatakot siya sa maaaring mangyari kung masasaktan niya ang isang mahal niya. Tinanong ni Chip kung ano ang kanilang susunod na hakbang habang naghahanda si Noves na umalis. Alam niyang masyadong mapanganib siyang manatili dito pa rin. Ang tanging magagawa niya ngayon ay humanap ng lunas sa sumpa na ito, at iyon ay nangangahulugan ng paghahanap sa mismong mga vampira na nagsimula ng gulo na ito.
Noong gabing iyon, tahimik at walang ingay ang hall ng Duskwatch Guild. Tumutukod si Park at Claire sa pintuan ni Noves, ngunit walang sumasagot. Nagpasya silang huwag maghintay, sinubukan ni Park ang kandado. Tumango si Claire ng tahimik bilang pag-uyam. Binubuksan nila ang pinto, tinatawag ang pangalan ng kanilang kaibigan. Ngunit walang tao sa kwarto, lahat ng gamit niya nawala. Nakakita si Claire ng isang bagay na naiwan sa kama, isang liham. Nilalapit ni Park ang kamay, ang kanyang metal na guwantes ay sumasakop sa liham. Ang liham ay isang simpleng, nakakalungkot na poem. Isang bagong araw ang sumikat sa isang matindi at walang awa na desyerto. Isang grupo ng mga manlalakbay ang tumatawag sa isang pigira sa malayo. Si Novus ang tumatakbo upang sumali sa kanyang pansamantalang bagong grupo. Hindi talaga masaya ang kanyang mga bagong kasamahan na may kasama silang mababang ranggong tagadala. Sinasabihan sila ng pinuno na manahimik habang nagmumuni-muni si Noves tungkol sa kanyang desisyon. Kailangan na niyang kumain ng mga halimaw pero mas mainam yon kaysa sa kabaligtaran. Bumabalik ang kwento isang linggo ang nakalipas. Naglalakad sina Noves at Chip sa madilim na gubat. Pinapaalala ni Chip na totoo na ang pinakamasamang takot niya na wala siya sa kontrol. Ito ang naging dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang mga kaibigan. Pero tinatanong ni Chip ang kanyang plano, nagtatanong kung paano niya matatagpuan ang mga vampira. Ibinubunyag ni Noves ang kanyang status na may tagong baraha. Matagal nang iniipon ni Chip ang kanyang mga puntos sa estadistika at ngayon ay panahon na para sa isang pag-angat. Nagpapasaya si Noves sa pagpapalakas ng kanyang lakas at liksi. Pagkatapos ay inilalagay niya ang lahat ng natitirang puntos sa kanyang bagong scent na stat. Nagbunga ang pamumuhunan, nagbubukas ito ng isang bagong kasanayan, Bloodhound Tracking. Ngumisi si Noves, sinasabi kay Chip na may plano na siya mula pa noong una. Sa loob ng ilang araw, ginamit niya ang kanyang bagong kasanayan upang maghanap ng anumang bakas ng mga vampira. Dahil sa kanyang pagsubaybay, natuklasan niya ang lugar ng isang kamakailang laban, ngunit tanging isang nahulog na manlalakbay ang kanyang nakita, walang bakas ng kanyang tunay na mga target. Iminumungkahi ni Chip ang isang mabilis na pagkain upang mapanatili ang kanyang gutom sa kontrol. Bilang isang maagap na katuwang na demonyo, yumuko si Noves, naghahanda na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makaligtas. Kinuha niya ang tag ng adventurer ng lalaki, isang posibleng susi sa hinaharap. Sa huli, nagtutulungan silang makarating sa isang masiglang bagong bayan. Ngunit ang pagtatanong-tanong para sa mga palatandaan ay nagdulot lamang ng walang kabuluhang resulta. Nagpasya siyang gumamit ng bagong estratehiya, hanapin ang mga vampira sa parehong paraan tulad ng dati, sa pamamagitan ng pagsali sa isang guild at pagtanggap ng mga pinakamapanganib na misyon. Alam niya na sa malayo sa bahay, walang makakakilala sa bumagsak na bayani. At ganito siya napunta bilang tagadala ng bag para sa bagong grupo na ito. Isa sa mga adventurer ang nagsabi sa kanya na magporsige at huwag sumali sa laban. May isa pang kasamahan na sugatan pero tinanggap ito bilang maliit na sugat. Ngunit para kay Noves, ang amoy ng dugo ay isang palaging mapanganib na tukso. Pagkatapos ng pangangaso, hinakay siya ng leader ng grupo sa isang pribadong usapan. Ibinubunyag niya ang plano nilang kunin ng isang misyon na rank C para mag-level up. Inaanyayahan niya si Noves na sumama, ngunit pinapaalalahanan siya sa mas mataas na panganib. Ngunit alam ni Noves na ito ang matagal na niyang hinihintay. Tinatanggap niya ang alok ng walang pag-aatubili. Tumatawa ang leader, sinabing pwede na niyang dalhin ang mga bag tulad ng dati. Kinabukasan, nagsimula na ang grupo, masaya ang mga espiritu. Lahat sila ay sabik sa promosyon na naghihintay sa kanila. Itinuturo ng leader ang kanilang layunin. Nangongolekta ng mga itlog mula sa mataas na pugad, ngunit tinatanong ng isa sa mga kasamahan kung bakit mataas ang antas ng misyon. Isang pamilyar na pakiramdam ng takot ang bumalot kay Noves. Pakiramdam ko ay parang nasa kuweba lang tayo. Ngumiti lang ang leader, tinatanggihan ang kanilang mga alalahanin. Ang grupo ay papalapit sa isang kakaibang, matalim na tuktok ng bundok. Sinisimulan nila ang kanilang pag-akyat, hindi alam ang panganib na maaaring naghihintay. Inanunsyo ng leader na malapit na ang kanilang pagtitipon, ngunit nakararamdam si Noves ng ibang bagay sa hangin. Nakakita sila ng isa pang grupo ng mga adventurers na naghihintay sa kanila. Nagrereklamo ang kabilang grupo na sila'y nahuli, sinisisi ang bagong kasali. Nagbati ang dalawang pinuno, isang pagtitipon ng iba't ibang guild. Ipinakikilala ni Kaiser, ang bagong pinuno, ang natitirang bahagi ng kanyang grupo. At ito ay isang grupo ng mga mukha na pamilyar kay Noves. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, nakatigil sa sobrang gulat. Isa sa mga adventurer sa kabilang grupo ay ganoon din ang gulat. Si Claire ito, at natagpuan niya ang kaibigang akala niya na nawala magpakailan pa man. Nababalisa siya, alam niyang kailangan siyang paalalahanan siya tungkol sa kanyang natutunan. Tinanong ni Kaiser kung hinahanap niya si Noves buong panahon. Sinimulan niyang ipaliwanag kung paano siya biglang nawala ng walang palem. Nababahala si Noves na realize na maaaring ilantad niya ang kanyang lihim dito mismo. Ngunit pinipigil ng kanilang leader ang usapan, sabik ng magpatuloy sa misyon. Mukhang relaxed ang iba pang mga adventurer, iniisip na isa lamang itong simpleng paghahanap ng itlog. Dumating sila sa isang kuweba na puno ng sapot na nagsasabing hindi ito isang madaling misyon. Unang pumasok si Kaiser's party, pinapaalalahanan ng lahat na maging alerto. Sinasundan ni Noves at ang kanyang grupo sila sa madilim na nakakatakot na bahagi. Tiniyak ng sistema na balik na sa normal ang kanyang mga stats, ikinatuwa naman ni Chip. Sa loob ng kuweba, nakaalerto ng husto ang pinahusay na pandaman ni Noves.
Pinapanood siya ni Claire mula sa malayo, sinusubukang makahanap ng sandaling mag-isa. Isa sa mga adventurer ang nagtatanong tungkol sa kanilang supposed na layunin. Isang archer mula sa grupo ni Kaiser ang nagsusuri sa paligid para sa anumang palatandaan ng pugad. Ngunit sa halip ay nakatagpo siya ng isang nakakatakot na nilalang na may mukha ng bangkay na gagamba. Agad na kumilos si Noves, pinutol ang halimaw sa isang kisap mata. Pinipigil niya ang kanyang ngipin, alam niyang ito ay simula pa lamang. Sinasabihan siya ng kanyang mga pandaman na marami pang mas malapit. Sumisigaw siya ng desperadong babala sa iba. Isang malaking hukbo ng mga nilalang ang bumaba mula sa kisame sa itaas. Inutusan ni Kaiser ang kanyang koponan na manatiling malapit habang sumisibol ang mga gagamba sa paligid nila. Agad na kumilos ang mga adventurer, pinutol ang dambuhalang hukbo. Bawat kasapi ng grupo ay nakikipaglaban ng may sanay at mapanganib na kasanayan. Pinapanood ni Claire si Noves na pagtatanto na ang kanyang bilis ay hindi katulad ng laban niya kay Taxen. Natalo na ang unang alon at tinitingnan ng mga leader kung may sugat. Isang kasama ni Kaiser ang nagpapasalamat kay Noves sa babala na nagligtas sa buhay niya. Binabalikan sila ng isa pang leader kaya napakadelikado ng misyon na ito. Mas malalim na pumapasok ang grupo sa dilim na tinatakpan ng mga sapot. Inilalayo ni Claire si Noves, ipinapakita na lihim niyang hinahanap siya. Si Chip, palaging romantiko, ang nagsasabi na baka may paghanga siya sa kanya. Naalala niya ang nakakatakot na eksena sa kampo ng mga tulisan, sinabing nakita niya ang lahat. Sa isang tingin ng pag-unawa, sinabi niya na alam niya kung ano na siya. Ngunit bago pa man niya masabi ang salita, may isang adventurer na tumawag. Mabilis siyang tumakbo palayo, nangakong mag-uusap sila kapag ligtas na sila. Iniwan si Noves na naguguluhan, nagtatanong kung paano niya malalaman ang kanyang lihim. Sa wakas, narating na nila ang kanilang pakay, isang kuweba na puno ng mga itlog. Ngunit ang kanilang gantimpala ay binabantayan ng isang napakalaking natutulog na reyna ng gagamba. Nagtataka ang mga adventurer kung paano nila makukuha ang mga itlog nang hindi ginugising ang halimaw. Naalala ni Noves na isang estratehiyang narinig niya noon. Ipinaliwanag niya na ang paghawak sa kahit anong sapot ay agad na magpapagising sa reyna. Sa ang Bayan ay sumang ayon na hindi opsyon ang makipaglaban sa nilalang ng harapan. Inilalahad niya ang isang plano. Isang grupo ang dadaan ng palihim sa natutulog na halimaw. Kukunin nila ang isang itlog bilang panakip para maalis ang atensyon ng reyna. Habang hinahabol siya ng reyna, kukunin ng ikalawang grupo ang natitirang mga itlog. Pagkatapos, babasagin nila ang isa sa mga nakaw na itlog sa lupa. Isang mage mula sa grupo ni Kaiser ang nagtatanong tungkol sa loika ng planong ito. Ipinaliwanag ng leader na ang reyna ay pinakasensitibo sa amoy ng sarili niyang uri. Ang amoy nito ay magpapagalit sa kanya na magbibigay ng oras sa ikalawang grupo na makalayo. Tila kilala ng mage ang mapanganib ngunit matalinong estratehiyang ito. Tumingin si Claire kay Noves, nagtatanong kung sa tingin niya ay talaga bang magiging epektibo ang plano. Ipinaliwanag ng leader ng grupo ni Noves na pantay na mahalaga ang parehong papel. Sa umasang-ayon si Kaiser na maging panakot, pinasasarap ng pangakong mas malaking gantimpala. Nagkamayan ng dalawang leader, pinagtitibay ang kanilang pansamantalang alyansa. Pero nag-volunteer si Noves na sumama sa kabilang grupo, kailangan niyang makipag-usap sa isang tao. Nag-aalala siya tungkol kay Claire at sa sinubukan nitong sabihin sa kanya kanina. Kumikilos na ang koponan ni Kaiser, handang simulan ang panakot. Maingat na binubuhat ng isa sa mga adventurer ang isang itlog mula sa pugad nito. Handa na niyang ihagis ito, umaasang may lilihis ang reyna. Ngunit biglang bumukas ang mga mata ng dambuhalang reyna ng gagamba. Ang hayop ay nagising. Ang mukha nito ay maskara ng walang halong poot. Naiintindihan ni Noves ang sobrang lakas ng nilalang sa harap nila. Ang iba pang leader ay sumisigaw para utusan ang kanyang koponan na kumilos. Inihahagis ng adventurer ang itlog ngunit nagkamali ng husto ang plano. Sa halip na habulin, sinira ng reyna ang itlog sa lupa, at sa isang malakas na pagbagsak, sinore niya ang tanging daan palabas. Nakuha na ng ikalawang grupo ang natitirang mga itlog. Ngumisi ang leader habang napagtanto ni Kaiser's team ang nakakatakot na katotohanan. Natuklasan nilang niloko sila. Ang kabilang grupo ay nakatakas sa mas mataas na daanan, iniwan silang patay na. Nagsusumigaw si Kaiser sa galit, tinatawag silang mga traidor. Pinaputok niya ang kanyang espada, alam niyang wala silang magagawa kundi makipaglaban. Ngunit nakatayo lang ang kanyang mga kasama, nag-iisip kung paano sila mananalo. Ang reyna ng gagamba ay nakatayo sa ibabaw nila, isang halimaw na hindi kayang paniwalaan. Ang hayop ay umatake, ang malalaking mga paa nito ay bumagsak sa mga naipit na adventurer. Bumaba ang reyna, handang wasakin silang lahat. Naghahanda ang natitirang mga kasamahan para sa di maiiwasang atake. Isang malaking, may mga talam na paa ang bumaba mula sa dilim. Nagkakagulo ang mga adventurer, pilit iwasan ang tama. Sumalpok ang atake sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Ngunit hindi nakaligtas ang dalawa sa mga adventurer sa tama. Nakikita lamang ni Noves at ang iba pang kasamahan nila ang kanilang mga kasama na nahuhulog sa takot habang sumisigaw si Kaiser na hatiin ang grupo at umiwas sa atake. Bumagsak ng may malakas na puwersa ang paa ng nilalang. Hindi inaasahan ng archer ang isang bagong banta. Isang malagkit na sapot ang lumabas mula sa tiyan ng reyna. Agad siyang nahuli, hindi makagalaw kahit isang kalamnan. Ang hita ng reyna ay tumama ng mabilis at mapaminsalang suntok. Siya ay itinaas sa hangin, ang kanyang huling daing ay umaalingaw sa kuweba. Sumisigaw si Kaiser sa galit, alam niyang wala nang magagawa kundi makipaglaban.
Inihahanda ng isang blondeng mandirigma ang kanyang crucibang para sa isang tanging, mapagpasyang putok. Nagpapalabas siya ng isang malakas na pana, umaasang tapusin ito agad. Ngunit niyayakap ng Reyna ng gagamba ang atake gamit ang kanyang nakalantad na kamay. Hindi iyon maganda. Nabibigla ang mga manlalakbay sa di kapanipaniwalang reflex ng nilalang. Pinutol nito ang kidlat sa dalawa, isang pagpapakita ng mapanuyang lakas. Agad na bumawi ang Reyna ng isang sunod-sunod na web. Tumatama si Kaiser ng isang bala na pagtanto niyang hindi nila kayang makalapit. Napipilitan si Claire na magdepensa, tinataboy ang isa pang sapot. Nag-iwas si Noves, alam niyang kailangan niyang gamitin ang buong lakas niya upang manalo. Ngunit naipit ang paa ng blondeng mandirigma sa isang nakatagong sapot. Lubos na siyang nakatali, isang perpektong biktima para sa halimaw. Ang Reyna ng gagamba ay nakatayo sa ibabaw niya, handang pumatay muli. Inihahanda na niya ang sarili sa katapusan, alam niyang hindi siya makakatakas sa oras. Ngunit isang kisap ng pulang enerhiya ang hamarang sa nakamamatay na suntok. Tumingin siya pataas, nakabuka ang mga mata sa hindi kapanipaniwala. Hawak ni Noves ang malaking paa, sa wakas ay nahayag na ang kanyang lihim. Hindi makapaniwala ang mandirigma na ganito kalakas ang Porter. Nagsisigaw siya ng babala habang naghahanda ang Reyna ng panibagong atake. Inilalabas ni Noves ang kanyang saksak sa dugo, handang sumugod. Nagpapalabas siya ng isang dambuhalang alon ng purong pulang enerhiya. Ang atake ay sumabog sa hangin, diretso sa ulo ng Reyna. Ang suntok ay tumama, nag-iwan ng malalim na sugat sa mukha ng halimaw. Ang Reyna ng gagamba ay umungol ng nakakatakot sa matinding sakit. Lumapag si Noves, ang mga mata niya ay nagliliyab ng malamig at nakamamatay na pagtutok. Di makapaniwala ang blondeng mandirigma sa kanyang nakikita, napapansin ang kanyang kamanghamanghang lakas. Ngunit alam ni Claire na ito ay isang bago, isang mas delikadong bagay. Binabawi niya ang isa pang suntok gamit ang kanyang dugo na pangil, pinatutunayan ang kanyang hinala. Ngunit kahit ang kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan ay hindi makalampas sa matibay na balat ng nilalang. Itinulak siya pabalik ng lakas ng atake, nang hihina ang kanyang kalusugan. Napagtanto niyang halos walang epekto ang kanilang ginawa at masyadong mapanganib ang kanyang pinakamatinding kakayahan. Kaya niyang i-activate ang kontrol sa dugo, tinatanggap na hindi na siya ang dating sarili. Ang mga pulang hibla ng enerhiya ay bumabalot sa kanyang braso, isang bagong uri ng kapangyarihan. Alam niyang hindi na siya pwedeng lumaban tulad ng isang paladin, kailangan niyang lumaban tulad ng isang halimaw. Tumaas ang dambuhalang paa ng Reyna para sa isa pang nakamamatay na atake. Ngunit inilalabas ni Noves ang kanyang mga pulang laso, hinihila ito sa hangin. Hinahawakan niya ang binti ng nilalang, pinipigilan ng atake sa kanyang mga kamay. Ang hayop ay umuungal sa inis, hindi makalaya sa kanyang hawak. Ang iba pang mga adventurer ay natalsikan ng maasim na dugo ng nilalang. Ngumisi si Noves, sinasabi na tapos na siyang magpigil. Ang Reyna ay sumisigaw ng napakalakas, niyayanig ang buong kuweba. Ang napakalaking bunganga nito ay nagbubunyag ng nakakatakot na pangako ng kanilang katapusan. Nakikita ni Kaiser ang isang kislap ng pag-asa, iniisip na maaari nilang talunin ito. Ngunit si Chip, na laging pessimist, ay nagbababala sa kanya na huwag munang magdiwang. Ang Reyna ay nagdala ng isa pang nakakalokong paa na bumagsak papunta kay Noves. Hinaharap niya ng direkta ang atake, ang kanyang espada ay nagliliwanag ng madilim na enerhiya. Ngunit hindi sapat ang kanyang suntok upang makapagdulot ng tunay na pinsala. Napipilitan siyang magdepensa, umiwas sa sunod-sunod na atake mula sa lahat ng panig. Tanging ang iba ang nakamasid, nagtatanong kung anong klaseng adventurer siya talaga. Alam ni Claire ang katotohanan. Hindi niya kayang panatilihin ang ganitong bilis ng matagal. Nalaman ni Noves na masyadong mabilis ang halimaw para makapagpatama siya ng matinding suntok. At kinumpirma ni Chip ang isa pang problema. Bumababa ng delikado ang kanyang kalusugan. Tinitingnan ni Claire ng may takot, alam na kahit ang kamanghamanghang lakas na ito ay hindi sapat. Nagpasya si Kaiser na nakikita na niya ang lahat, naghahanda na siyang tumulong kay Noves. Ngunit sumigaw si Claire na maghintay siya, may takot na nakapinta sa kanyang mukha. Patuloy na bumababa ang kalusugan ni Noves habang mag-isa niyang pinanghahawakan ang linya. Hindi pinapansin ni Kaiser ang babala, sumugod para sa isang makasaysayang at matapang na atake. Ang Reyna ng gagamba ay bumubukas ng malaki nitong bunganga, handang mag-higanti. Ito ay umatake ng napakabilis at nakakatakot. Tumama ang suntok, isang mapaminsala at nakamamatay na tama. Aba, ang heroikong pagtulong. Pwedeng lang siyang sumigaw habang dinadala ang kanyang leader. Nagpipigil si Noves, isang kabiguan na naman ang bumibigat sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang tanggapin na hindi siya sapat na malakas para mailigtas ang lahat. Nilalapitan ng Reyna upang tapusin ang trabaho sa nahulog na Kaiser. Ang malalaking paa nito ay bumagsak ng mariin at walang awa. Ang lupa ay nabasag, walang duda sa kapalaran ng manlalakbay. Si Noves ay tinawag si Chip, nagpa siya na subukan ng isang bagong, desperadong kombinasyon. Pinagsasama niya ang kanyang blood flow at blood control skills sa isa. Lumulundag sa hangin, handa nang ilabas ang bagong lakas na ito. Ibinababa niya ang pinahusay na kuko ng buong lakas na natitira sa kanya. Binayo ng atake ang binti ng halimaw na may kalmo ng berdeng likido. Ngunit ang kapalit ay napakalaki, ang kanyang kalusugan ay kasalukuyang kritikal na mababa, at sinisiguro ng sistema na ganap ng naka-offline ang kanyang pinakahuling kasanayan. Aba, swak na swak talaga. Ang sugatang hayop ay ibinubuhos ang galit nito sa isang bagong target.
Nakatingin ito sa blondeng mandirigma, ang susunod nitong biktima ay pinili. Sumisigaw si Noves ng isang desperadong babala kay Claire. Bumaba ang hita ng Reyna, isang anino ng mapanganib na galaw. Pero sin hesitation, itinulak ni Claire ang ibang mandirigma palayo, pumalit sa kanyang lugar. Tumama ang atake, at siya ay naitapon sa buong kuweba. Nagniningning ang kanyang mga mata ng pagtutol, kahit sa harap ng tiyak na kamatayan. Nakahandusay siya na sugatan sa lupa, nakatingin sa kanyang katapusan. Tataas ang paa ng Reyna ng gagamba para sa huling pagbagsak na sumisira, pinapalakas ang pundasyon ng kuweba. Umalis ang Reyna ng gagamba ng huling malakas na sigaw ng galit. Ngunit nauna ng kumilos si Noves, niyayakap ang kanyang bumagsak na kaibigan. Tumingin si Claire sa kanya, unti-unting nawawala ang lakas niya. Sabi niya na huwag na siyang magsalita dahil masyado siyang nasugatan. Tumingin siya sa sugatang hayop, nangangakong may iligtas silang dalawa. Pero alam niya ang katotohanan, nauubos na ang lakas niya. Nagpipigil ng hininga si Noves na naninindigan na hindi siya mabibigo muli. Hinawakan niya ang kanyang braso, puno ng kakaibang kagyat sa kanyang boses. Lumingon siya, ganap na nabigla sa kanyang biglaang lakas. At sa kanya ito nakita, mga pangil habang inaalok siya ng paraan palabas. Aba, isang paraan iyon para humingi ng date. Nabibighani si Noves sa tahimik na pagkabigla. Ngumiti siya, sinasabi sa kanya na gamitin ang kanyang dugo upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Nagmamadali ang kanyang isipan, sinusubukang intindihin ang hindi kapani-paniwalang pagbubunyag na ito. Nagtataka siya kung paano niya nalaman ang kanyang pinakamadilim na lihim.